Pumasok si Nian sa AI match, alam na inaasahan ng lahat na matatalo siya. Tutal, si Wei ay isang level 3 berserker, habang si Nian ay isang level 2 thief lang. Kahit si Tang ay nag-aalala dahil ang labanan ay sa isang malawak na damuhan, isang lugar kung saan madaling mabuking ang stealth ng isang thief. Pero nanatiling kalmado si Nian. Nang magsimula ang laban, naglaho siya gamit ang stealth, na pumilit kay Wei na hanapin siya sa pamamagitan ng paggalaw ng damo. Akala ni Wei ay nababasa niya ang posisyon ni Nian, pero ginamit mismo ni Nian ang hangin para itago ang kanyang mga galaw. Nang akala ni Wei na naintindihan na niya ito, biglang lumitaw si Nian sa likuran niya at unang umatake. Nataranta si Wei at nagpakawala ng malalakas na skill para itulak siya palayo, pero nakalkula na ni Nian ang bawat galaw. Alam niya ang timing ng atake ni Wei, ang delay ng skill nito, at maging ang sandali kung kailan magkakaroon ng butas ang depensa nito. Pagkatapos ay nagpakawala si Wei ng isang nakamamatay na flame slash, sinusubukang tapusin ang laban sa isang malinis na atake. Sa halip na umatras, sinalubong ni Nian ang atake at nagpatuloy sa pagsugod. Sumugod ulit si Wei, sigurado na sa wakas ay sa kanya na ang tagumpay. Pero bago niya maibigay ang huling suntok, umiwas si Nian ng may nakakatakot na bilis at unang tumira, na tuluyang umubos sa health ni Wei. Sa harap ng lahat, tinalo ng tinatawag na mas mahinang thief ang mas malakas na berserker, na nagpapatunay na hindi na si Nian ang dating taong minamaliit nila. Ngunit nagsimula ang kanyang pagbabago sa kamatayan ng barilin ni Nian ang direktor ng isang malaking conglomerate, si Cao Shu, sa harap mismo ng mga gwardiya nito. Walang pag-aalinlangan, pinaulanan siya ng bala ng mga gwardiya. Pero habang bumabagsak siyan sa lupa, wala siyang kahit anong pagsisisi dahil sa tingin niya ay wala siyang ginawang masama. Sa katunayan, natutuwa siya na sa mundo, lahat ay mamamatay ng isang beses, at iyon lang. Nakahinga ng maluwag si Jian na kahit sa lahat ng yaman ni Cao, hindi pa rin ito nailigtas ang kanyang buhay. Sa huling hininga, iniunat ni Jian ang kanyang mga kamay sa hangin at buong pagmamalaking ipinahayag na naipaghiganti niya ang kanyang ama at ina. Gayunpaman, kinamumuhian niya ang katotohanan na naging napaka-injusto ng buhay sa kanya at palagi siyang nasa talunan. Sinusubukan niyang manatiling buhay hanggat kaya niya dahil hindi siya handang sumuko anuman ang mangyari. Bigla, nagdilim ang lahat at bago niya namalayan, iminulat na niya ang kanyang mga mata sa kanyang kama. Gulat na bumangon siyan, hawak ang kanyang dibdib sa pagkalito dahil naaalala niyang pinagbabaril siya hanggang mamatay ng mga bodyguard ni Cao. Lumingon-lingon si Jian at napagtanto na nasa kwarto siya kung saan siya nakatira noong estudyante pa siya at dito niya napagtanto na maaaring nabuhay siyang muli sa nakaraan. Ipinapalabas sa RIE na nasa kabilang dako ng silid ay isang commercial tungkol sa isang fully immersive virtual online game na kilala bilang Conviction. Tila, kabubukas lang ng mga server ng Conviction. At dahil dito, kinumpirma ni Jian na nakabalik na siya sa nakaraan. Naglakad si Jian papunta sa kanyang mesa at kinuha ang isang litrato mula rito. At ito ay isang litrato niya kasama ang kanyang mga magulang. Ang litrato ay kinunan noong ang kanyang mga magulang ay nagnenegosyo ng metal plutonium sa border. Ang plutonium metal ay isang mahalagang strategic material na binili ng Estado sa daan-daang beses na mas mataas na presyo na nagbigay sa kanyang pamilya ng malaking pera. Kalaunan, nagbukas ang kanyang ama ng isang kumpanya ng pagtutunaw ng metal at mabilis na yumaman ang kanilang pamilya. Gayunpaman, hindi ito nagtagal dahil sa taon na naging 25 siyan, natikman din niya ang ganti mula sa Shihong Financial Group. Tila, ang mga kamag-anak at kaibigan na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama ay binili ni Cao sa malaking halaga. At sa huli tinraidor ang kanyang ama. Naging sanhi ito ng malalaking pagbagsak ng kumpanya na humantong sa pagkalugi. Sa huli, kinitil ng kanyang ama ang sariling buhay, at nagkasakit din ang kanyang ina na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil sa kanyang mayaman na pinagmulan, si Jian ay tamad at walang kayang gawin, kaya't iisa lang ang kanyang pagpipilian, at ito ay ang mamatay kasama si Cao na sumira sa kanya. Ngunit, ngayong nabigyan siya ng pagkakataong magsimulang muli, determinado siyang hindi na muling mawalan ng anuman. Kung pag-uusapan ng Conviction, ito ay isang cross-era holographic game na nagpabago sa mundo, at maraming financial group ang pumasok sa laro sa mga sumunod na taon. Nagsimula rin ang pag-angat ng South Financial Group mula sa laro. Sa esensya, naging pangalawang mundo ng sangkatauhan ang Conviction, at sa kanyang nakaraang buhay, isa siyang level 180 na thief. Tinignan ni Jian ang kanyang telepono at napagtanto na 07 paghahati 25 paghahati 2025 na nangangahulugang 7 araw pa lang bukas ang Conviction. Dahil dito, napagtanto ni Jian na may oras pa para sa kanya dahil sa ngayon, ang pinakamataas na level sa leaderboard ng laro ay dapat nasa level 5 pa lang. Dahil mayroon siyang mga alaala mula sa nakaraang buhay, kumpiyansa siyang malalampasan niya kung sinuman ang nasa tuktok. Na nangangahulugang ito ang kanyang pinakamalaking pagkakataon na baliktarin ang isang desperadong sitwasyon. Naalala ni Jian na sa puntong ito, mayroon pa siyang mga ipon, na sapat na para makabili ng pinakamababang antas na game helmet. Habang naghahanda si Jian na umalis ng bahay,
Ang nasa isip niya ay kung paano siya gaganti kay Sal sa pagsira sa kanyang pamilya, para mabago niya ang lahat ng nangyari. Kinagabihan, umuwi si Jen dala ang game helmet, at walang pag-aalinlangan, isinuot niya ang helmet. Nag-sense ang helmet sa kanyang utak, at hindi nagtagal ay nag-log in na siya sa conviction. Sa entry-level menu, pinapili siya ng kanyang bansa. Sa pangkalahatan, ang conviction ay nahahati sa 3 paksyon. Ang Lawful Good Light faction ay binubuo ng Greenland Empire at Saturn Empire. Ang Greenland Empire ay isang imperyo ng mga tao na pinamumunuan ng isang Council of Elders, at ang Saturn Empire ay isang tribal alliance na bansa na binubuo ng mga dwarf, beastmen, at elf. Ang Lawful Evil Dark faction naman ay binubuo ng Demon Descendant Tribe, isang undead tribe sa ilalim ng pamumuno ng isang chieftain. Para naman sa mga taong mapayapa, maaari nilang piliin ang Jan tribe ng Lawful Good Neutral faction. Matapos ang ilang taon ng paglalaro ng game na ito hanggang sa pagkasawa, kabisado ni Jan ang lahat ng skills at class quests ng Wine Thief. Kaya naniniwala siya na ang pagpili muli sa Thief ay magbibigay daan sa kanya na gamitin ang pinakamalaking bentahe ng muling pagkabuhay. Sa pagpili ng Thief class, nakatakda siyang isilang sa Greenland Empire, at pinapangalanan niya ang kanyang karakter. Pinili ni Jan ang sarili niyang pangalan na nangangahulugang Nirvana Flame sa laro. Hindi nagtagal, natagpuan niyan ang kanyang sarili sa Carol City, ang kapitolyo ng Greenland Empire. Tiningnan iyan ang kanyang stats, medyo mababa pa, pero hindi siya nag-aalala dahil alam niya ang lahat. Agad na inilagay niyan ang mga puntos na ibinigay sa kanya, at inilagay niya ito sa strength at agility. Naaalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, mali ang paglalagay niya ng puntos, na nag-aksaya ng marami sa kanyang oras sa pag-level up. Ngunit, sa pagkakataong ito, determinado siyang hindi maligaw ng landas. Nasa gitna ng lungsod ang Carol Teleport Point na kayang mag-teleport ng isang tao sa iba't ibang syudad, bayan, at nayon. Nakatayo malapit sa teleport point ang isang lalaki na nag-aalok ng kanyang mga astig na dagger na nagkakahalaga lang ng 2 copper coins. Naalala ni Jan na sa nakaraang buhay, nagkamali siyang bumili ng isa sa mga dagger bago niya napagtanto na na-scam siya, pero hindi na siya maluloko sa parehong paraan dahil alam na niya kung paano ito gumagana. Pagkatapos ay lumapit si Jan sa isang level 3 na Imperial Guard Paladin na nagbebenta ng isang stealth book sa halagang 6 copper coins. Karamihan ng tao ay lumalayo sa lalaki, sinasabing masyadong mahal ang 6 copper coins para sa isang stealth book, pero si Jan ang pinaka-interesado sa libro. Lumapit siya sa lalaki para tanungin ang presyo ng libro. Tila, ang stealth ay isang malakas na basic skill para sa mga thief sa simula ng laro, na nangangahulugang napakahalaga nito para sa kanya. Ayon sa karanasan niya sa nakaraang buhay, tila mayroong isang nakatagong ball sa Wildcat Monster Zone ng Tracktown. Ang skill sa loob ng kahon ay makakatulong sa kanya na mapabilis ng husto ang kanyang pag-level up. Dahil isa itong level 5 monster zone at karamihan ng mga manlalaro ay nasa level 2 hanggang 3 pa lang, dapat ay wala pang nakakapunta doon. Nakipagkasundo si Jan sa lalaki, sinabihan siyang ibigay sa kanya ang libro ng libre. At bilang kapalit, sasabihin niya kung saan makakapag-farm ng mahigit 12 stealth skill sa loob lang ng isang araw. Hindi naniniwala ang lalaki at inisip na sinusubukan siyang lokohin ni Jan, pero nagpasya si Jan na patunayan ang kanyang sarili. Pinakalma siya ni Jan habang sinasabi na sigurado siyang nakuha niya ang mga stealth book mula sa mga fallen shaman sa Lingtown. Nagulat ang lalaki nang marinig ito at tinanong niya si Jan kung paano niya ito nalaman. Ibinunyag ni Jan ang eksaktong coordinates at lalo pang ikinagulat ito ng lalaki. Nagsimula siyang mag-isip kung totoo ito at kung makakapag-farm siya ng mahigit 12 skill book sa isang araw. Matapos suriin ang gantimpala, nagpasya siyang ibigay kay Jan ang libro, sinabing madali siyang makakakuha ng 3 pa mamaya. At walang pag-aalinlangan, ipinagpalit niya ang libro kay Jan. Humanga si Jan sa pagiging prangka niya. At dahil dito, sinabi niya sa kanya ang eksaktong coordinates kung saan siya kailangang pumunta. Tiniyak ng lalaki kay Jan na pupunta siya doon kaagad, at sinabi ni Jan na baka makakuha siya ng Night Owl's Perception skill doon, kaya't huwag siyang mag-atubiling padalhan siya ng isa. Tiniyak ng lalaki kay Jan na basta totoo ang kanyang mga sinabi, ipapadala niya sa kanya ang mga skill kapag nakuha na niya ang mga ito. Pagkaalis ng lalaki, nagpasya rin si Jan na pumunta sa Tracktown kung saan maaari niyang buksan ang isang nakatagong ball. Pagdating sa bayan, inabsorb niya ang stealth book para matutunan ito. Ito ay isang skill na nagbibigay daan sa kanya na pumasok sa isang presence concealing state na ginagawang mas mahirap siyang matuklasan. Kung mas mataas ang level ng kalaban, mas madaling matuklasan ang kanyang presensya. Matapos matutunan ang skill, inactivate niyan ang stealth at mabilis na lumabas ng bayan. Dumiretso siya sa Wildcat Zone kung saan may mga cat monster na mula level 2 hanggang 5. Nasa tuktok ng isang puno ang isang nakatagong ball na siyang target ni Jan. Tila, ang mga ball sa laro ay mula sa white, silver, gold, dark gold hanggang sa legendary chests. Kung mas mataas ang ranggo ng ball, mas maganda ang mga item sa loob nito.
Lumalabas na ang mga item sa isang ball ay nakapirmi, at kapag may kumuha na ng ball, mawawala na ito. Ang ball na hinahanap ni Jan ay isang silver chest. At kahit na ito ay nasa isang level 5 zone, na mahirap para sa isang level 0 na tulad niya na harapin, sigurado siyang hindi siya mawawala ng anumang experience o equipment kung mamatay siya. Bago tumuloy sa monster zone, inactivate ni Jan ang stealth at mabilis na nilagpasan ang mga halimaw. Habang tumatakbo siya sa mga halimaw, alam niyang kailangan niyang mag-ingat dahil ang kasalukuyan niyang stealth ay tatagal lang ng 2 minuto. At dahil may oras din ginugugol sa pagbubukas ng ball, naisip niya na dapat ay napakabilis niya. Kasabay nito, hindi siya pwedeng lumapit sa mga pusang halimaw dahil madali siyang matutuklasan. Matapos gawin ang lahat para malampasan ang mga pusa, sa wakas ay narating niya kung nasaan ang ball at sinubukan niyang manatiling kalmado habang binubuksan ito dahil anumang oras ay maaaring mawala ang kanyang stealth. Makalipas ang 27 segundo, bumukas ang ball, at kinuha ni Jan ang laman nito, isang skill book, ang Vital Strike. Lumalabas na ito ay isang skill na nagbibigay ng mas matinding pinsala kapag inatake ang vital points ng kalaban. Tungkol naman sa mga katangian ng skill, kapag tumama sa isang vital point, nagdudulot ito ng 150% damage, at ang cooldown ay 30 segundo. Gayunpaman, limitado ito sa ilang partikular na class, tulad ng Thief, Warrior, at Paladin. Dahil dito, naniniwala si Jan na sigurado na ang kanyang landas patungo sa tuktok. Natutuwa si Jan na nakuha niya ang ganitong skill dahil maaari itong matutunan sa level 0 na nangangahulugang mababawasan ng kalahati ang hirap sa pag-level up sa simula ng laro. Nang hindi nagsasayang ng oras, inaral niya ang skill at bigla na lang nawala ang kanyang stealth na agad na nag-alerto sa mga pusa. Gayunpaman, wala talagang pakialam si Jan at sumugod siya diretsyo sa mga pusa habang pinasasalamatan sila sa pagbabantay ng ball para sa kanya. Tila, kapag namatay ang isang player sa conviction, mawawala ang kanilang experience at kagamitan. Ngunit dahil siya ay isang level 0 player at suot lang ang beginner standard set, walang mangyayari sa kanya kung mamatay siya. Pagbagsak niya sa lupa, pinagpiraso-piraso siya, at natanggap niya ang abiso ng kanyang pagkamatay, na naging dahilan ng pagkahulog ng isang pares ng beginner standard gauntlets. Gayunpaman, na-teleport siya pabalik sa pinakamalapit na bayan, ang Tracktown. Napangiti si Jan habang tinutukso ang laro sa pagbibigay sa kanya ng libreng express delivery pabalik sa bayan. Hawak ang Vital Strike, napagtanto ni Jan na oras na para simulan ang ikalawang yugto ng kanyang pag-level up. Tila, ang ikalawang hakbang ng plano ay nangangailangan ng 20 copper coins, ngunit ang bawat bagong gawang account ay nagsisimula lamang sa 0 copper coins, kaya kailangan niya munang kumita ng pera. Mula sa kanyang mga alaala, naalala niya na maaari siyang tumanggap ng isang hidden Nisi quest sa bayan. Pagkatapos ay nagpunta si Jan sa isang Neo Hunter para tanggapin ang quest na mangolekta ng mga bungo ng Silver Grey Giant Rat. Pagkatapos nito, kinausap niya ang isang magsasaka para tanggapin ang quest na pumatay ng 50 Silver Grey Giant Rat. Matapos tanggapin ang 2 magkasunod na quest, na-trigger niya ang hidden quest mula sa pharmacist. Natuwa si Jan sa kanyang sarili dahil ito ay isang sikretong siya lang ang nakakaalam. Tinanggap niya ang hidden quest na mangolekta ng 21 buntot ng Silver Grey Giant Rat. At agad na umalis si Jan para harapin ang mga daga. Walang awa niyang pinagpapatay ang mga daga, at isa sa mga ito ay nag-drop pa ng item, isang matibay na leather leg guard. Napangiti si Jan dahil maaari niyang ibenta ang leg guards para makakuha ng madaling pera. Matapos ang 1 oras ng pagpatay sa mga level 1 na higanting daga, natapos din ni Jan ang quest mula sa 3 misi. Nakakuha siya ng 34 copper coins at 3 basic instant recovery potion. Namangha si Jan dito dahil hindi niya inaasahan na magbibigay ng malaking reward ang hidden quest tulad ng instant recovery potions. Nang hindi nagsasayang ng oras, inilista niya ang mga leg guard sa auction market. Pagkatapos nito, nagpasya siyang pumunta sa tindahan ng armas, at masaya siyang sinalubong ng tindero na nagtanong kung may kailangan siya. Sinabi ni Jan sa tindero na ang kailangan niya ay isang crossbow, na magagamit sa level 0, at may 3 attack points, o higit pa na may 12 points range o higit pa. Idinagdag niya na ang presyo ay hindi dapat lumagpas sa 40 copper coins, at agad na inilabas ng lalaki ang pinakamagandang crossbow na mayroon siya, na may kakayahang mag-rapid fire. Ang crossbow ay may triple shot effect at karagdagang 5 attack points. Bagamat ang firing speed ay 8 lang, pinapataas ng rapid fire effect ang firing speed sa 15 points. Ang range ay 30 yards din, at ang presyo ay 35 copper coins. Nang walang pag-aalinlangan, pumayag si Jan na kunin ang crossbow, at humingi siya sa tindero ng 9 na quiver ng inferior crossbow bolts na may 1,000 arrow bawat quiver. Sa huli, gumastos siya ng 44 copper coins, at pagkatapos ng usapan, umalis siya sa tindahan na may malaking ngiti sa mukha ng nagbebenta. Nang mabili na niya ang mga gamit na ito, naniniwala si Jan na oras na para pumunta sa Bison Monster Zone,
at lumalabas na ang mga Bison Monster ay mga level 8 na halimaw. Kahit ang manlalarong nangunguna sa leaderboard ay hindi kayang harapin ang mga Bison, lalo na ang mas malakas na leader sa mga Bison Monster. Tila, bawat leader ay isang rare monster sa laro. Gayunpaman, dahil sa mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, kumpiyansa si Jan na mapapatay ang Bison leader kahit na may agwat sa level. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Jan sa Bison Monster Zone at lumapag siya sa isang bangin. Ipinwesto niya ang kanyang sarili sa isang bangin na siyang eksaktong lugar na gusto niya. Agad niyang natagpuan ang Bison leader na may 300 nyi. Mabuti na lang, ang distansya ay sakto sa abot ng crossbow. Hindi nag-atubili si Jan at pinaputukan ng 3 beses ang Bison leader. 2 sa mga bolt ang sumablay, ngunit isa ang tumama at nabawasan ng 1 li ang buhay ng Bison. Bumaba sa 200 at 79 ang buhay ng Bison, ngunit matagumpay na nagalit ni Jan ang Bison. Napagtanto ni Jan na 1 damage lang bawat tama ang kaya niyang gawin dahil sa agwat ng level nila ng Bison. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala dahil nagdala siya ng 9,000 crossbow bolts para unti-unting patayin ang Bison. Patuloy na pinapaputukan ni Jan ang Bison, may mga sumasablay na tira habang mayroon ding tumatama. Galit na sumugod ang Bison sa kinaroroonan ni Jan at sinubukan siyang abutin, ngunit nabigo ito. Sinimulan nitong iuntog ang ulo sa bato, ngunit patuloy itong pinapaputukan ni Jan habang sinasabihang sumuko na dahil ang kinatatayuan niya ay isang bug terrain na makukumpirma sa hinaharap, kaya walang paraan ang Bison para atakihin siya. Makalipas ang 3 oras, nakaubos si Jan ng 4,000 na pana, at nakatayo pa rin ang Bison kahit na malapit na itong mamatay. Hindi sumuko si Jan at nagpakawala pa siya ng mga tira para tuluyang kitilin ang buhay ng Bison. Dahil dito, nakakuha siya ng higit 8,000 experience points at umangat siya sa level 2. Humanga si Jan sa dami ng experience points na ibinigay sa kanya, na patunay na ang pagpatay ng mga halimaw na mas mataas sa kanyang level ay nagbibigay ng maraming experience. Naglakad si Jan papunta sa kung saan niya pinatay ang Bison para tingnan kung ano ang na-drop nito, at pagkatapos suriin, napagtanto niyang isa itong bronze grade dagger. Nakakuha rin siya ng 5 copper coins, ngunit hindi niya makita ang mga katangian ng dagger. Lumalabas na ang mga kagamitan sa laro ay nahahati sa whiteboard gear, bronze grade, silver grade, gold grade, at legendary grade. Dahil napakaliit ng bilang ng mga rare monster tulad ng leader grade, sublead, elite, at lord grade sa laro, halos isa lang sa 1,000 ang nagdo-drop ng equipment na may attributes, kaya napakahalaga ng bawat piraso. Para sa mga bronze grade na armas, mayroon silang halos 20% na mas mataas na attack kaysa sa mga ordinaryong armas, at may dala silang karagdagang attribute. Naisip ni Jan na dapat ay nag-drop ang Bison leader ng level 5 equipment, na nangangahulugang ang presyo ng bronze dagger ay hindi bababa sa 3 silver coins o higit pa. Gayunpaman, alam niyang kailangan pa rin niya itong i-identify para makita muna ang mga partikular na katangian nito. Sakto namang nakatanggap siya ng abiso na nagsasabing nabenta na ang mga leg guard na ipinagbenta niya sa halagang 8 copper coins. Bukod pa rito, ang lalaki kanina na nagbigay sa kanya ng stealth book, si Flying Stone, ay humihiling na makausap siya. Pumayag si Jan na kausapin siya, at sumigaw sa tuwa ang lalaki. Sinasabi kung gaano katama si Jan dahil nang pumunta siya sa mga coordinate na ibinigay niya, ito ay tulad ng sinabi niya. Ibinunyad niya na 2 stealth book na ang nag-drop at ang bilis ng kanyang pag-level up ay kalahati na lang kumpara sa dati. Tinanong ng lalaki si Jan kung hindi ba siya masyadong mapagbigay sa impormasyong ibinigay niya, at sinabi ni Jan na huwag na itong masyadong isipin. Ipinaalala niya rito na padalhan siya ng kopya ng Night Owl's perception skill kapag nag-drop na ito, at tiniyak ng lalaki na gagawin niya yon sa oras na mag-drop ito. Tinanong niya si Jan kung paano niya nalaman ang lahat ng ito, at sumagot si Jan na naglaro siya ng isang account dati, binura ito, at gumawa ulit bilang isang thief. Namangha ang lalaki dito, at napagtanto niya na ang dating account ni Jan ay siguradong nasa expert level man lang. Pagkatapos ay tinanong ng lalaki si Jan kung nilaro niya ang Fallen Shaman Camp Dungeon sa dati niyang account, dahil sinubukan na ng kanyang team na pasukin ang dungeon ng ilang beses ngunit palaging natatalo ng malala. Sa katunayan, halos maubos na ang lahat ng kanilang experience points at gamit. Pumayag si Jan na turuan siya, ngunit ipinaalam niya na ang presyo para sa buong walkthrough strategy ay 2 silver coins na hindi na matatawaran. Napilitan ang lalaki na magtanong ulit kung seryoso ba si Jan na may walkthrough para sa dungeon, at sumagot si Jan ng nagliwanag sa tuwa si Flying Stone, tinitiyak kay Jan na kukumbinsihin niya ang kanilang kapitan na bayaran ang 2 silver coins. Pagkatapos ng pakikipag-usap kay Flying Stone, nagpunta si Jan sa Tracktown para i-identify ang dagger na nakuha niya. Nagpunta siya sa isang appraiser na nagtanong kung ano ang kailangan niyang i-identify, at ipinakita ni Jan ang dagger. Sinabi ng appraiser kay Jan na magkakahalaga ito ng 10 copper coins, at ikinagulat ito ni Jan.
Sa madaling salita, ang bayad sa identification mula sa mga nye sa laro ay karaniwang 5% ng recycling price ng item, at ang presyo sa merkado ay karaniwang 6 na beses na mas mataas dito. Ibig sabihin nito, ang bronze dagger ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 12 silver coins at curious siyang malaman kung ano ang taglay ng dagger. Sinabi ni Jan sa appraiser na ituloy na ito. Ginawa ng appraiser ang kanyang trabaho at lumabas ang stats ng dagger. Isa itong bronze dagger na may 18 attack points. Gayunpaman, magagamit lamang ito ng isang thief, at para mas gumanda, mayroon itong 5 karagdagang puntos sa strength. Mula sa base attributes pa lang nito, halos 0 puntos na mas mataas ang attack ng armas kaysa sa anumang ordinaryong dagger, at sapat na ang agwat na yon para ilagay ang kasalukuyan niyang sarili sa isang posisyong hindi matatalo. Matapos ang mabilis na pagsusuri, napagtanto ni Jan na mayroon na siyang mga armas, at nakuha na rin niya ang vital strike at health. Gayunpaman, kailangan pa niya ng kakayahan na magpapahintulot sa kanya na tumagal sa laban dahil bilang isang thief. Kung gusto mong magkaroon ng sustainable combat power, madalas silang pumipili sa pagitan ng pharmacy at bandage skills. Bukod pa rito, napakahalaga ng mga health potion at elixir sa labanan dahil pinapayagan ka nitong mabilis na maibalik ang combat power. Ngunit ang problema ay mahal ang mga ito. Bagamat hindi nag-aalala si Jan sa pera, sa kanyang karanasan, alam niya kung paano kumita ng pera. Dahil dito, naniniwala siyang mas babagay sa kanya ang pag-aaral ng combat bandage skills. Pagkatapos ay nagpunta si Jan sa tindahan ng gamot para bumili ng 2 basic underwater breathing potion. Ito ay dahil napagtanto ni Jan na ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay matutunan ang combat bandage skill. Pagkatapos bumili ng mga potion, nagpunta si Jan sa Randolake. Ginamit niya ang kanyang stealth skill habang tumatakbo sa lugar, at ito ay dahil may ilang manlalaro na kasalukuyang nakikipaglaban doon. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa Fishman Village, ngunit kailangan niyang lampasan ang nayon para makarating sa Randolake. Dahil wala siyang 1,000 tao na tutulong sa kanya na linisin ang nayon, naisip ni Jan na ang tanging paraan para makaabante ay ang paggamit ng stealth. Sakto, nakatanggap siya ng notification sa screen na isang pangkalahatang anunsyo mula sa Victorious Return Guild. Ipinapaalam nila sa lahat na lilinisin nila ang lugar malapit sa Fisherman Village, at kung sino man ang nandoon ay dapat umalis ng kusa. Nang marinig ang pangalan, naaalala sila ni Jan mula sa kanyang nakaraang buhay. Tila, isa silang guild na napakayabang at umaasa sa kanilang kapangyarihan para mangbuli ng mga solo player, at di nagtagal, ilang buwan din siyang tinakbuhan ni Jan. Sa pagkakataong ito, plano niyang dahan-dahang makipagtutuos. Samantala, inactivate niya ang stealth skill. Mabilis na tumakbo si Jan sa nayon, at sakto nang malampasan niya ito, natapos ang kanyang stealth pagpasok niya sa parang napatungo sa lawa. Hindi nagtagal ay inatake siya ng isang elemental mage na nagbato ng fireball sa kanya. Ang lalaki ay mula sa Victorious Guild, at sinabihan niya si Jan na umalis sa lugar dahil bawal ang mga solo player. Matapos suriin ang sitwasyon, napagtanto ni Jan na kaya niyang labanan ang lalaki dahil nag-iisa lang ito. Para labanan ang isang mage, wala siyang pagpipilian kundi makipaglapitan dito, at ito ang ginawa ni Jan sa halip na tumakbo. Sinamantala ni Jan ang 2 segundo na gagamitin ng mage sa pag-enchant ng flame burst para makalapit siya. Isinaksak niya ang kanyang balaraw sa dibdib ng lalaki, agad na binawasan ng 23 ye ang kanyang health bar. Naitulak nito ang mage paatras, at sinigawan niya si Jan, sinasabing naghahanap ito ng kamatayan dahil kinuha na ng kanilang guild ang lugar. Nagpakawala ang lalaki ng firing na tumama kay Jan, pero hindi umurong si Jan habang nilalaklak ang isang basic instant recovery potion. Nagbigay ito sa kanya ng pagkakataong sumugod palapit, at naglunsad siya ng isa pang atake na nag-alis ng 36 health points. Sa puntong ito, natataranta na ang mage, at nagpakawala siya ng malakas na pagsabog para subukang paatrasin si Jan. Tinamaan ng atake si Jan, na naging sanhi ng kanyang pag-atras habang kinukutya siya ng mage, sinasabing isa lang siyang level 2 na thief. Naisip niya na isang fireball lang ang kailangan niya para patumbahin si Jan, at kumpiyansa siyang magagawa niya ito. Sakto noong ihahanda na niya ang kanyang fireball, naabutan siya ni Jan sa isang iglap, pinakawalan ang vital strike para hiwain ang kanyang leg. Napakabilis ng atake, kaya nagtaka ang mage kung paano siya natalo ni Jan dahil isa lang siyang level 2 na thief na dapat ay namatay na matapos tamaan ng fireball niya. Hinisya ni Jan ang lalaki para lalo siyang inisin. At nang mapagtanto niyang gumamit si Jan ng instant recovery potion, napilitan siyang tanungin si Jan kung paano siya nakakuha ng pera para bumili ng mga potion gayong isa lang siyang level 2 na solo thief. Inasar siya ni Jan, sinabihan siyang subukang hanapin ang mga sagot sa kanyang mga hangal na tanong kapag nabuhay na siya sa bayan. Ang lalaki ay na-teleport pabalik sa bayan, at nahulog ang kanyang bronze staff, na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 copper coins. Naisip din ni Jan na hindi siya pwedeng magtagal sa lugar dahil susugurin na siya ng Victorious Guild. Tulad ng kanyang hula, nalaman din ng ibang miyembro ng guild na patay ang kasamahan nila sa tabi ng lawa.
Walang sinayang na oras, sumugod sila patungo sa lawa habang nakikita si Jan. Sumugod ang isa sa kanila patungo kay Jan gamit ang kanyang greatsword, na naglalayong patumbahin si Jan sa isang bagsak, ngunit tumalon si Jan paalis sa huling segundo. Maging ang umatake ay nagulat sa bilis ni Jan, at habang papalapit siya sa lawa, nilunok ni Jan ang underwater breathing potion. Nalaman ng lalaking pinakamalapit kay Jan na sinusubukan niyang tumakas sa lawa, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pigilan si Jan gamit ang lahat ng mayroon sila. Ginawa nila ang lahat para habulin si Jan, ngunit nakasalalay ang kaligtasan ni Jan sa pagtakas, at hindi siya magpapahuli sa kanila. Nakatalon si Jan sa lawa bago nila siya mahuli, at dahil wala silang underwater breathing potion, nanood na lang sila habang siya ay tumatakas. Dahil nabuhay na muli ang natalong miyembro, tinanong nila kung ano ang pangalan ni Jan, at siya ang nagsiwalat na ito ay Nirvana Flame. Nagbanta ang pinuno ng guild na lalapain niya si Jan sa susunod na mahuli niya ito. Si Jan naman ay patuloy na sumisid, at di nagtagal ay nakahanap siya ng bowl ng kayamanan na nasa ilalim ng lawa. Binuksan niya ito, at nakuha niya ang isang Fishman Water Repelling Pearl, na isang espesyal na item na may kasamang underwater breathing. Kapag na-activate ang skill, papayagan kang huminga sa ilalim ng tubig sa loob ng 30 minuto, ngunit may cooldown time na 12 oras. Kahit na hindi bihira ang item, kinuha pa rin ito ni Jan dahil kapaki-pakinabang ito para sa kanya sa kasalukuyan. Biglang, may mga gintong trident na lumipad patungo sa kanya, at dito niya napagtanto na malapit na siyang mapadpad sa pugad ng mangingisda. Mabilis niyang binago ang kanyang direksyon dahil alam niyang hindi niya kalaban ang mga mangingisda sa ilalim ng tubig. Dahil sa pakikipaglaban ng Victorious Return Guild sa mga mangingisda, ligtas na nakalabas si Jan. Ilang sandali pa, natuklasan niya ang Lake Heart Island, na siyang sadya niyang lokasyon. Pag-angat niya ng kanyang ulo mula sa tubig, nakita niya sa di kalayuan ang isang babaeng may kulay rosas na buhok. Lumalabas na kilala niya kung sino ito. Siya si Zayaw, at siya ang kanyang naging holy mage na kasamahan mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi inaasahan iyan na makikita siya sa lawa matapos siyang muling mabuhay, at lumalabas na maraming nangyari sa pagitan nilang dalawa sa kanyang nakaraang buhay. Dahil nagkita na naman sila, naniniwala siya na ito ay tadhana. Nang makita ni Yao siyan, kinabahan siya dahil kasalukuyan siyang tumatakbo mula sa 3 halimaw. At kung magpasya siyan na atakihin siya sa puntong iyon, hindi niya maipagtatanggol ang sarili. Sakto, lumundag siyan mula sa tubig para atakihin ang isa sa mga halimaw, na nagbigay kay Yao ng pagkakataong harapin ang isa pa. Sa huli, nagawa nilang talunin ang 3 halimaw. At pagkatapos lumangway palabas ng tubig, pinasalamatan ni Yao siyan sa tulong nito. Tiniyak niyan sa kanya na ikinagagalak niyang tulungan siya, at nagpakilala siya dito. Nagulat si Yao nang marinig ang pangalan, at nagtaka siya kung ito ba ang parehong lalaki na kilala niya sa labas. Nagpakilala rin si Yao gamit ang kanyang in-game name, na Chacha, at hiniling niyang i-add siyan bilang kaibigan. Hindi nag-atubili siya na tanggapin, at tinanong niya si Yao kung ano ang ginagawa niya sa Lake Heart Island. Inihayag ni Yao na mayroon siyang quest na mag-grind ng mga water spider, at mangolekta rin ng mga water sack. Inihayag niya na nandoon din siya para mag-grind ng mga water spider, ngunit kailangan niyang mangolekta ng fine silk. Tinanong ni Jan kung dapat ba silang mag-team up, at pumayag siya, sinabing mayroon siyang dalang silk na nahulog mula sa mga water spider na kapapatay lang niya. Sinabi niya kay Jan na maaari niyang ibigay ang mga silk sa kanya bilang gantimpala. Nakuha ni Jan ang silk na 12 piraso at katumbas ng 36 na copper coin. Sabi ni Yao wala lang sa kanya yon dahil mas malaki sana ang nawala sa kanya kung namatay siya, kaya baliwala sa kanya ang 36 na copper coin. Bukod pa rito, hindi niya kailangan ng silk dahil hindi ito kasama sa kanyang misyon, kaya magiging walang silbi ito sa kanya. Sakto, lumitaw ang water spider leader na nagdulot ng pagkataranta ni Yao. Agad na bumuo ng party siyan kasama si Yao bago sumugod sa gagamba, nagpakawala ng atake na pinapagana ng Vital Strike skill. Binawasan ito ng 52 health points, at sinuportahan siya ni Yao gamit ang Holy Judgment skill. Binawasan pa niya ng 70 points ang gagamba, at agad sinabihan niyan ang babae na tumalon. Inilabas niyan ang kanyang pana, sinasabi kay Yao na kukunin niya ang atensyon ng gagamba para magkaroon siya ng pagkakataong manakit nito. Nagpakawala siya ng 3 pana sa gagamba, na nagbawas ng humigit kumulang 30 puntos bawat isa mula sa health points ng halimaw. Tinamaan ng holy power ni Yao ang gagamba, na nagdulot ng pinsala na sa wakas ay umubos sa ng halimaw at pinatay ito. Matapos patayin ang halimaw, natulala si Yao dahil naging napakakinis ng buong proseso kasama siyan. Kahit na medyo malakas ang monster leader, madali nila itong napatumba, at napagtanto ni Yao na ito ang unang beses niyang makaranas ng ganitong sitwasyon. Napagtanto niya na lumaban sila ng walang hirap na para bang matagal na silang magkasama sa isang party. Napansin iyan na tulala siya, at tinanong niya kung may problema, at sumagot siyang wala namang problema. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Yan na magaling ito, kaya nagtataka siya kung bakit mag-isa lang itong nag-grind ng mga halimaw.
Sumagot si Yan na sanay na siyang mag-isa sa pag-grind ng mga halimaw, at agad na nagmungkahi si Yao ng ideya sa kanya dahil nag-isa siya. Sinabi niya sa kanya na naghahanda ang kanilang grupo para sa isang walkthrough sa Trent Forest ng Tracktown, at gusto niyang malaman kung interesado si Yan na sumali. Tinanong niyan si Yao kung ilan ang Shield Warrior sa kanyang team, kasama na ang dami ng defense at Yi. Binanggit ni Jan na ang Trent Forest ay isang level 3 na dungsyon, at ang boss na si Trent King ay isang sub-elite na halimaw, na nangangahulugang kung kulang sa depensa ang mga Shield Warrior, magiging mahirap tapusin ang dungsyon. Inihayag ni Yao na mayroon silang 2 Shield Warrior, at ang kanilang depensa ay 53 habang ang kanilang lay ay 230. Sinabi sa kanya ni Yan na hindi ito sapat dahil ang Trent King ay may 2% na tsansang mag-deal ng critical hit. Kaya kung ang depensa ng isang Shield Warrior ay hindi 60 puntos, madali silang mapapatay sa isang tira. Bukod pa rito, kailangang tumaas ang healing ng priest. Nagulat si Yao nang malaman na nagde-deal ng critical hit ang Trent King dahil ito ang unang beses niyang narinig ang ganoon. Sobrang humanga siya kaya napatanong siya kay Yan kung paano niya nalaman ang lahat ng ito. Pagkatapos ay inihayag ni Yao na ilang araw nang naghahanda ang kanyang team, kaya hindi sila maaaring sumuko sa kalagitnaan. Binanggit ni Yao na para makuha ang depensa sa 60 puntos, kailangan nilang makakuha ng kahit isang piraso ng bronze defense gear na medyo mahirap. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Yan na may isa pang paraan, at ito ay ang hayaan siyang mamuno sa kanyang team. Nagulat si Yao nang marinig ito, at sinabi niya kay Yan na hindi niya pinagdududahan ang kanyang lakas, ngunit magiging mahirap para sa kanya na kumbinsihin ang lahat sa kanyang team. Gayunpaman, tiniyak niya kay Yan na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. At pagkatapos nito, nagpasya silang tingnan ang luot na nahulog mula sa monster boss. Pagkatapos ay ginulat ni Yao si Yan sa paggamit ng kanyang appraisal skill, at ang unang set ng equipment na kanilang sinuri ay para sa mage, kaya ibinigay ito ni Yan sa kanya. Tinanong siya ni Yao kung ano ang kukunin niya, at sumagot siya na nag-drop ang boss ng isang thief skill book na tinatawag na assassinate, kaya ito at ang fine silk ang kukunin niya. Natutuwa si Yao na may nakuha ring maganda si Yan para hindi na siya mag-atubiling kunin ang luot na ibinigay niya. Sakto, inabisuhan ng laro ang mga manlalaro na mag-log off dahil magsasara ang mga server ng laro sa loob ng 3 minuto. Dahil dito, napilitan silang magpaalam at ilang sandali pa, ininulat ni Jan ang kanyang mga mata sa kanyang kwarto. Napagtanto niya na umaga na ng ikalawang araw. Kahit na hindi siya nagle-level up sa sandaling iyon, naisip niya na kailangan niyang i-ehersisyo ang kanyang katawan. Bukod pa rito, maraming bodyguard sitsaw sa paligid niya, kaya hindi niya maaaring hayaan ang sarili na mapahamak. Lumabas si Yan, at nawalan siya ng konsentrasyon, na halos ikamatay niya dahil muntik na siyang bigyan ni Truck Kun ng isa pang muling pagsilang. Sakto namang tumakbo papalapit ang babaeng may pink na buhok, si Xiao, para tingnan si Yan. Hinila siya ni Xiao, pinapagalitan siya sa pagiging padalos-dalos, na naging sanhi ng kanyang pagdurugo. Sinabihan niya si Yan na maghintay habang kinukuha niya ang first aid mula sa kanyang kotse. Lumalabas na si Jia Yao ay katabi niyan sa upuan at siya rin ang pinakamalaking pagsisisi niya sa nakaraang buhay. Dahil sa kanyang mahinang personalidad, hindi niya naipahayag ang kanyang nararamdaman kay Jia Yao. Sa huli, pinuntirya siya ni Kao matapos malaman na malapit sila, na naging sanhi ng kanyang malubhang sakit sa pag-isip. Matapos lagyan ng first aid, pinagalitan ni Xiao Xian, sinasabing tigilan na ang pagiging padalos-dalos, pero hindi mapigilan iyan na tumitig sa maganda niyang mukha. Sumakay na si Xiao sa kanyang kotse para umalis, ngunit habang papasok, napaisip siya kung siyan ba ang Nirvana Flame na nakilala niya sa laro. Ipinapakita nito na si Xiao ay si Chacha sa laro, ngunit ayaw pa niyang maniwala na si Yan at si Nirvana Flame ay isang tao. Sa kabilang banda, masaya si Yan na makita si Yao, ngunit alam niyang kailangan niyang maging handa kung hindi ay sisirain ni Tsao ang lahat ng mahalaga sa kanya. Napagtanto niya na kailangan niyang gumaling ng husto sa laro, na siyang tanging paraan para mabago ang kanyang nakaraang kapalaran. Sakto namang nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaking nagngangalang Tangyao, na sinisigawan si Yan dahil sa pagkawala niya ng 2 araw. Nagawa niya na patatagin ang kanyang sarili bago tuluyang sagutin ang tawag, na nagpapakita kung gaano siya kasaya na buhay pa si Tang. Lumalabas na si Tang ang pinakamatalik na kaibigan niyan. At sa kanyang nakaraan, nang mahulog siya sa kalaliman, si Tang ang nagsapalaran na matunton ni Tsao para suportahan siya at padaliin ang kanyang buhay. Gayunpaman, mahilig sa babae si Tang. At sa nakaraang buhay niya, nakipag-away siya sa isang tao sa bar dahil sa selos, na nag-udyok sa isang bigating may malakas na kapangyarihan, na naging sanhi ng pagkamatay ni Tang sa bugbog at pagtapon sa madilim na eskinita. Gayunpaman, sa buhay na ito, walang intensyon si Yan na hayaang maulit ito. Ilang sandali pa, nagkita sina Tang at Yan, at niyakap siya ng mahigpit ni Tang na parang kasintahan niya. Tinanong niya si Yan kung nilalaro niya ang bagong laro, at sinabi ni Yan na kasalukuyan siyang level 2. Pinuri siya ni Tang, sinasabing mabilis siyang umangat, at iminungkahi niyang pumunta sila sa Yai habang sinasabing isa siyang level 3 arcane mage.
Tila, ang EA Bar ay isang game entertainment club kung saan maaaring gamitin ng mga manlalaro ang kanilang sariling mga karakter para makipaglaban sa competitive player kills. Gayunpaman, ang ganitong uri ng player kill ay hindi nakakaapekto sa pag-usad ng laro. Sa kabila nito, palagi itong may kasamang mga bagay tulad ng pustahan, na karaniwang umiikot sa isa o dalawang piraso ng equipment mula sa laro. Ang masama pa, mahilig magsugal si Tang, pero palagi siyang natatalo. Pagpasok sa bar, nakasalubong nila ang isang madaldal, si Wei Kai, na nang-aasar kay Tang, tinatanong kung nandyan siya para bigyan na naman siya ng libreng pera. Nagulat siya na kasama rin ni Tang si Yan, at inasar niya si Yan, tinatanong kung hindi pa ba sapat ang parusa niya noong huli. Tiniyak ni Tang kay Yan na wala siyang dapat ipag-alala basta nandoon siya, pero hindi man lang kumibo si Yan. Napansin din ito ni Wei, at napaisip siya kung ano ang nagbago sa loob ni Yan dahil mukha siyang kalmado. Walang sinayang na oras, sinabihan sila ni Tang na pumasok na sa laro, at iminungkahi niyang pumusta sila ng 200 bawat round. Sumang-ayon si Wei, at isinuot nilang dalawa ang mga helmet para maglaban. Nalaman iyan na si Wei ay isang level 3 berserker, na natutunan na ang charge, na nangangahulugang dehado si Yan sa laban. Para bang hindi pa sapat, ang lugar ng laban ay isang kapatagan, na nangangahulugang walang mapagtataguan si Yan. Agad na napagtanto niyan na matatalo ang kaibigan niya sa laban, at sakto namang iminungkahi ng isa sa mga alipors ni Wei, si Shaifeng, na maglaban din sila. Nag-isip siya ng 1 minuto bago sumang-ayon, at sinabi niya sa lalaki na isang round lang ang lalaruin niya, pero gusto niya ng malaking pusta. Ikinagalit ito ng lalaki na sumigaw kay Jan, sinasabing tuturuan niya ito ng leksyon sa pagiging mayabang. Dahil may dala siyang 700, iminungkahi ng lalaki na gawin nilang 700 ang pusta. Ilang sandali pa, nag-log-in ang dalawa para magharap. Ang lugar ng laban ay ang kakahuyan ng kawayan, at ginulat siya ni Yan sa pag-activate ng stealth. Bago pa niya mamalayan, nawala si Yan sa kanyang paningin. Ngunit sa halip na matigilan, pumunta si Shaifeng sa isang defensive na posisyon, naghihintay na magkamali si Yan. Bago pa niya mamalayan, lumitaw si Yan sa itaas niya, at walang oras para mag-react, nahiwa siya sa leg, na agad na nagbawas ng 4 na pudi. Walang tigil na iwinasiwas ni Feng ang kanyang espada bilang reaksyon, habang nagtataka kung paano nakalabas si Yan sa likuran niya. Dahil sumablay ang atake ni Feng, naiwan siyang bukas, at tinapos siya ni Yan gamit ang Vital Strike skill. Nagulat ang mga nanonood sa labas nang makita nilang natalo si Feng ni Yan ng napakabilis. Si Yan naman, wala man lang naramdaman sa laban dahil itinuturing niyang pambubuli ang paglaban sa isang level 2 ranger. Si Feng naman, ay nagtataka kung paano siya nalampasan Yan ng napakabilis para magbigay ng isang one-shot kill na mabilis na tumapos sa lahat. Nagsimulang magtaka si Feng kung kailan naging ganoon kadesidido si Yan dahil naaalala niya si Yan bilang ang sunod-sunurang bata na binubugbog nila hanggang sa masiyahan sila. Sa kabilang banda, 2 beses nang natalo si Tang kay Wei, pero hindi nagulat si Yan. Sabi ni Tang natalo siya dahil may nakuha si Wei na anti-magic aura, pero sinabi sa kanya ni Yan na hindi ito kasing lakas ng inaakala niya. Sinabi niya sa kanya na hanggat tama ang tiyempo ng paggamit ng magic, napakasimple lang kalabanin ang isang berserker na tulad ni Wei. Sumang-ayon si Tang sa kanya, ngunit nagulat siya sa dami niyang alam. Habang abala siyang tinatanong si Yan kung saan niya natutunan ang kanyang bagong kaalaman, naglabas si Yan ng isang makapal na pera para ipagyabang. Nagalit si Feng nang makita niya ito, at sinigawan niya si Yan na tinatanong kung bakit siya napakayabang tungkol dito. Sumugod siya papunta kay Yan na balak siyang suntukin sa ulo para turuan ng leksyon, ngunit madaling nahawakan ni Yan ang kanyang braso at ibinagsak siya sa sahig ng napakalakas. Lumalabas na dumaan si Yan sa kaunting pagsasanay sa kanyang nakaraang buhay, kaya madali niyang mahaharap si Cao. Nagulat si Tang habang pinapanood ang kanyang kaibigan na ibagsak si Feng sa sahig na parang wala lang. Sa puntong ito, nagsimulang matakot ang ibang mga alipores na bubugbugin sila ni Yan kung magkakamali sila. Napansin din ni Wei na iba na si Yan ngayon kumpara sa dati. Gustong sumugod ng iba pero pinigilan sila ni Wei. Tinanong siya ni Wei kung paano niya natalo si Feng, at sinabi niya na isang maliit na round lang ang nilaro nila pero napakahina niya. Pagkatapos ay tinanong ni Wei si Yan kung interesado siyang makipaglaro sa kanya, at sumagot si Yan na pwede, pero hindi kung masyadong mababa ang pusta. Sumagot si Wei na handa siyang pumusta ng 1,000 bawat round, at gusto niyang maglaro sila ng 3 round sa kabuuan. Tumutol si Tang sa desisyong ito, ipinaalala kay Wei na isa siyang level 3 berserker, habang si Yan ay isang level 2 thief. Gayunpaman, sumingit si Yan, sinasabi kay Wei na papayag lang siyang makipaglaro sa kanya sa halagang 3,000 bawat round. Sumang-ayon si Wei dito dahil hindi siya naniniwala na may kakayahan si Yan na baliktarin ang mundo. Si Tang naman, natatakot na baka malunod si Yan sa sitwasyon, at tinanong din niya kung may 3,000 siyang ipupusta. Sabi ni Yan wala siyang ganoong halaga, kaya gusto niyang hiramin ito kay Tang. Hindi nag-atubili si Tang na ipahiram ang pera sa kanyang kaibigan, at nang maayos na ang lahat, pumasok na sila sa laro. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang kapatagan, at nataranta si Tang dahil magiging dehado si Yan dito, dahil isa siyang thief at kailangan niyang magtago.
Sinabi ni Wei kay Yan na handa siyang pumayag sa pagpapalit ng lugar kung sa tingin niya ay hindi ito paborable, ngunit sinabi ni Yan na ayos lang. Sinabi ni Jan kay Wei na ayos lang ang damuhan, at walang pag-aalinlangan, inactivate niya ang stealth. Naglaho si Jan, naiwan si Wei na sinusubukang alamin kung nasaan siya. Habang gumagalaw, napagtanto ni Jan na ilalantad ng damo ang kanyang posisyon, at mahuhulaan ni Wei ang kanyang galaw base sa damo. Upang maiwasan ito, napagtanto niya na kailangan niyang gumamit ng panlabas na puwersa. At para sa panlabas na puwersa na gagamitin niya, pinili niyan ang hangin. At habang gumagalaw siya, ginugulo ng hangin ang kanyang daan, na nagpapahirap na makita ang kanyang landas sa damuhan. Sinusubaybayan na ni Wei si Yan hanggang sa nangyari ito, at tuluyan na siyang nawala sa paningin nito. Upang pigilan si Yan na makalapit, iwinasiwas niya ng husto ang kanyang espada, ngunit wala siyang tinamaan. Nagsimulang pagpawisan si Wei dahil ito ang unang beses na nakalaban niya ang isang thief na gumagamit ng stealth skill sa ganoong kahusay na antas. Biglang huminto ang hangin. At sa puntong ito, nasa likuran na ni Wei si Yan, ngunit nagpasya siyang maghintay hanggang sa gumalaw muli ang hangin bago siya kumilos. Kasabay nito, napagtanto ni Wei na dahan-dahang gumagalaw si Yan sa stealth mode para maiwasan ang anumang pagkakamali sa kanyang plano. Ayon sa kalkulasyon ni Wei, naniniwala siyang nasa harapan niya si Yan, ngunit nalaman niya kung gaano siya nagkamali nang tamaan siya ni Yan mula sa likod, na nagbawas ng 35 sa kanyang 165 li. Sumigaw si Wei sa pagkabigo, at galit na iwinasiwas ang kanyang malaking espada para maitaboy si Yan. Nagawang tumalon iyan palayo para maiwasang matamaan, habang si Wei ay nagtataka kung kailan lumitaw si Yan sa kanyang likuran. Gumamit si Wei ng mas malakas na paraan sa pamamagitan ng pagpapakawala ng whirlwind attack na tumama kay Yan, na nagbawas ng 90 na puntos sa kanyang yi. Gayunpaman, hindi ito inaalala ni Yan dahil iniisip na niya ang susunod na hakbang. Alam niya na ang dalawang skill na ginamit ni Wei ay magdudulot ng 1 segundong backswing animation, na sapat na para makagawa siya ng daan patungo sa tabumpay. Sumugod si Yan papunta kay Wei bago pa nito maiangat ang kanyang espada mula sa lupa, at nagpakawala siya ng isang fatal strike sa dibdib ni Wei na nag-alis ng buong 76 na puntos habang ang mga nanonood ay namangha. Sa 34 na puntos na lang na natitira, desperadong naglunsad si Wei ng Flame Slash na perpektong nakatutok sa leeg niyan sa pagtatangkang tapusin siya ng tuluyan. Nang makita ito ni Tang, nataranta siya sa takot dahil alam niyang tapos na ang kanyang kaibigan kapag tinamaan siya ng Flame Slash. Alam din iyan na sinusubukan ni Wei na alisin ang kanyang bentahe sa malapitang laban gamit ang Flame Slash. Ngunit hindi nag-aalala si Yan dahil mabubuhay pa rin siya kahit tamaan ng atake dahil mataas pa ang kanyang yi. Nagpasya si Yan na manatiling matatag at tinanggap ang atake, na nag-alis ng mahigit 50 puntos mula sa kanyang health points. Ikinagalit ito ni Wei, at sinigawan niya si Yan, tinatanong kung anong lakas ng loob niya para saluhin ang kanyang skill. Naging agresibo si Wei, at sumugod siya kay Yan gamit ang isang charge skill, na nag-iwan kay Tang sa takot dahil kung tatamaan siya, siya ay matutulala. Sa puntong ito, nakangiti na ang mga alipors ni Wei, naniniwalang tapos na ang laban. Gayunpaman, iniwasan iyan ang atake gamit ang kanyang pambihirang liksi. At dahil bukas ang depensa ni Wei, ginamit niyan ang pagkakataon para sugurin siya, nagpakawala ng isang fatal strike na tuluyang umubos sa kanyang health points. Natamaan din si Yan, pero hindi niya ito ininda dahil siya ang unang umatake at nakamit ang kanyang layunin na talunin si Wei. Nanalo si Yan sa laban, at napahawak sa ulo sa gulat ang mga tauhan ni Wei habang si Tang ay tumalon sa tuwa. Hindi makapaniwala ang mga tauhan ni Wei na natalo lang ang boss nila, at mas lalo silang nagulat na alam ni Yan ang skill ng Berserker. Tinanggal ni Wei ang game helmet na may kasamang nakakagulat na realisasyon na talo pala talaga siya. Nagmamadaling lumapit si Tang sa kaibigan para magdiwang kasama niya na nanalo ito kahit level 2 thief lang. Sinubukan iyan na manatiling mapagkumbaba, sinasabing swerte lang ang lahat, at hiniling ni Tang na turuan siya kung paano maglaro ng Arcane Mage dahil mukhang marami siyang alam sa laro. Pumayag siya na turuan ang kaibigan ng lahat ng alam niya. At habang papalapit si Wei sa kanila, tinanong siya ni Tang kung hindi pa ba siya handang aminin ang pagkatalo, ngunit tiniyak ni Wei sa kanila na tatanggapin niya ang pagkatalo. Sa katunayan, sinabi ni Wei kina Yan at Tang na maaari silang pumunta sa kanyang bar sa hinaharap para tumambay. Pagkatapos nito, sinabi ni Wei sa kanyang mga tauhan na oras na para umalis, at tinanong siya ng isa sa kanila kung bakit napakagalang niya kay Yan. Sumagot si Wei na kailangan niyang tumingin sa hinaharap, at sa nakikita niya, si Yan ay isa ng nagbagong tao, kaya mas mabuti kung makikipagkaibigan sila sa kanya para sa hinaharap. Pagkatapos ay sinabi ni Yan kay Tang na sumunod sa kanya palabas, nang angakong ililibre siya dahil nanalo siya. Bukod pa rito, nangako siyang tuturuan siya tungkol sa Arcane Mage sa gabing iyon. Pag-uwi niyan, gumawa siya ng maraming ehersisyo para sanayin ang kanyang katawan, na ipinapakita kung gaano siya kalaki ng katawan. Pagkatapos niyang mag-ehersisyo, naisip niyang oras na para pumasok sa laro. Naalala niyang may misyon pa siya kasama ang team ni Yao na ipinangako niya kanina.
Pagpasok niya sa laro, nakatanggap siya ng notification na nagsasabing gusto siyang i-add ni SZ bilang kaibigan. Bukod pa rito, nagdeposito si Flying Stone ng isa silver coin para pasalamatan siya sa walkthrough dahil nalinis nila ang Fallen Shaman Camp. Dahil alam kung gaano ka-epektibo si Jan, humihingi na ulit ang lalaki ng isa pang tutorial. Naisip ni Jan na si SZ ay si Tang, at dahil nasa laro na siya, plano niyang isama ito sa pag-raid ng Tree Forest. Gayunpaman, wala siyang balak na ibenta ang bagong walkthrough na hiningi ni Flying Stone dahil magdudulot lang ito ng hinala. Naisip niya na mas makabubuti kung maghihintay siya hanggang sa mabigo ng ilang beses ang team ni Flying Stone, pagkatapos ay maghintay ng magandang presyo para ibenta ito. Nagpasya si Jan na ang unang gagawin niya ay asikasuhin muna ang hidden quest. Pagkatapos ay lumapit siya sa physician na nagtanong kung gaano karaming silk ang kanyang nakolekta, at sumagot siya na mayroon siyang 30 silk. Nagpasalamat ang physician sa kanyang kabutihang loob at nagpasyang turuan siya ng isang skill habang binibigyan siya ng 30 fine silk bilang kapalit. Tinanong si Jan kung gusto niyang matutunan ang intermediate combat bandage skill at pumayag si Jan ng walang pag-aalinlangan dahil ito mismo ang dahilan kung bakit niya kinuha ang hidden quest. Agad na natutunan ni Jan ang skill na nangangailangan ng isa 0 silk at lumalabas na ang bawat combat bandage ay kayang magpanumbalik ng 20D. Ang skill action ay tumatagal din ng 10 segundo at maaaring maantala pagkatapos ng 3 segundo. Maaari rin itong gamitin sa mga kasamahan sa team. Matapos matutunan ang skill, sinabihan siya na mayroon pang 80% completion rate na natitira sa hidden quest. Nagulat si Jan nang makita niyang 20% pa lang ang quest at napaisip siya kung ito ay isang chain request. Sinabi sa kanya ng physician na kailangan pa niya ng mas maraming silk at dito nakumpirma ni Jan na ito ay isang chain request. Sakto namang kinontak siya ni Yao, sinasabing nagtipon na sila at naghihintay. Tiniyak siya niya na darating na siya, at nagtungo siya sa Tracktown Teleportation Point kung saan naghihintay si Tang. Matagal-tagal nang naghihintay si Tang hanggang sa lumitaw si Yan sa likod niya, at sinabi niya kay Tang na isasama niya ito para kalabanin ang Trent King. Ilang sandali pa, nahanap nila ang team ni Yao, at nandoon din ang team leader na si Yulan. Nabighani si Tang sa dalawang magagandang babae na kadarating lang, na sa huli nadala ang kanyang tunay na pagkatao sa laro. Sinabi ni Yao kaya na ginugol niya ang maraming oras para kumbinsihin si Yulan tungkol sa lahat ng ito kaya hindi siya pwedeng pumalpak sa harap ng lahat. Samantala, mukhang hindi kontento ang wine thief sa team na si Chenbo. Nang masilayan si Yan, nakita ni Yulan na mukha siyang desenteng tao, at tiniyak ni Yan sa kanya na kumpiyansa siyang malilinis ang Trent Forest. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Yulan na siya ang magiging team captain at dapat sundin ng lahat ang kanyang mga plano. Gaya ng inaasahan, agad na sumingit si Chen. Tinatanong si Yan kung bakit daw sila dapat magtiwala sa kanya dahil mukha siyang walang alam at baka maging sanhi pa ng pagkaubos ng team nila. Napilitan si Yulan na paalalahanan si Chen na ito ang napagkasunduan nila bago sila pumunta sa pagpupulong. Sumagot si Chen, kinokondena si Yulan sa pagsasalita para sa isang tagalabas. Binaliwala siya ni Yulan at humarap kay Yan, humihingi ng paumanhin para sa kanya. Sabi ni Yulan, gagawa siya ng team para makasali ang lahat. Gayunpaman, sinabi ni Jan sa kanya na dapat niyang sundin ang kanyang mga utos sa lahat ng oras, at kung may sinumang hindi nasisiyahan, maaari silang magtuos pagkatapos ng lahat. Bukod pa rito, ipinaalam niya sa kanila na malaya silang umalis anumang oras kung hindi sila sang-ayon sa kanyang mga utos. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila na kung may sinumang mandaya o maging sanhi ng pagka-white ng team, magiging malupit siya sa pakikitungo sa kanila. Pagkatapos ay gumawa si Yulan ng team para salihan ng lahat. At nang makapasok na sila, sinabi ni Yulan na dapat nilang sundin ang lahat ng utos ni Jan na parang sa kanya na rin ng galing. Tiniyak niya sa kanila na kung may sinumang mandadaya ng patago, wala na silang lugar sa kanyang team. Napipilitang sumali sa team si Chen kahit ayaw niya. Pagkatapos ay kinausap niyan ang team, sinasabing isa lang ang kanilang layunin, na malinis ang Trent Forest Dungeon, at hinimok niya silang huwag pahirapan ang team. Tiniyak niya sa kanila na kung magkakaroon ng anumang pagkakamali dahil sa kanyang maling utos, handa siyang bayaran sila ng isa 0 silver coins. Nagulat ang team nang marinig ito na nag-udyo kay Yulan na tanungin si Yao kung saan niya nahanap ang ganitong katapang na tao. May kumpiyansang sinabi ni Yao kay Yulan na sigurado siyang magagawa niyan ang trabaho tulad ng sinabi niya kanina. Pagkatapos nito, sinabi niyan sa lahat na sabihin ang kanilang mga pangalan at stats. Nagsimula siya sa Shield Warrior ng team, at ang lalaking si Boiled Water ay nagpakilala na sinasabing siya ang main tank ng team. Nagbigay din ng iba, sinasabi ang kanilang mga stats sa kanya. Pagkatapos nilang lahat, sinimulang sabihin ni Jan sa kanila ang uri ng mga potion na kanilang bibilhin. Nagulat sila nang marinig ito dahil medyo mahal ang mga potion. Sa katunayan, kung malilinis nila ang forest, mahihirapan silang bawiin ang pera, at mabilis na sumingit si Chen na nagsasabing walang alam si Yan. Sabi ni Chen, masamang ideya na gastusin ang kanilang pera sa mga potion para lang malinis ang Trent Forest. Sinusuportahan ni Tang ang kanyang kaibigan, inaasar si Chen,
tinatanong kung masyado lang siyang walang pera para bumili ng mga potion. Nainis dito si Chen, ngunit hindi nagpigil si Tang sa lalo pang pang-aasar sa kanya. Pagkatapos ay lumapit si Yao kay Yan at tinanong kung kailangan ba talagang bumili ng napakaraming potion dahil hindi nila mababawi ang pera. Tiniyak siya ni Jan na maintindihan niya pagdating ng panahon dahil ang pagbili ng mga potion ay tiyak na hindi pag-aaksaya ng pera. Lumalabas na ang gusto niyang linisin ay hindi ang normal na difficulty, kundi ang pinakamataas na difficulty na expert dungeon na hindi pa nila alam. Nakitang nag-aalangan ng team, napilitang pumasok si Yulan, sinasabihan ang team na bilhin ang mga potion tulad ng sinabi ni Jan. Pagkatapos bumili ng lahat ng potion, nagtungo na sila sa dungeon. Pagdating sa lokasyon, sinabi ni Jan sa team na hintayin siya habang ina-activate niya ang dungeon. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bato at sinabi ang mga mahiwagang salita para i-activate ang dungeon. Nang ma-activate na ito, pinapili siya ng difficulty, at pinili niya ang pinakamataas, ang expert level difficulty. Sakto namang na-teleport ang team sa loob ng dungeon, at ipinaalam sa kanila na ito ay isang expert grade dungeon. Nataranta ang team nang makita ito dahil naniniwala silang walang paraan para malinis nila ang ganoong kahirap na dungeon. Sandaling nag-isip si Yulan, at napagtanto niyang imposibleng magkamali ng ganito ang isang tulad ni Jan, na nangangahulugang plinano na niyan natalunin ang expert grade difficulty mula pa sa simula. Si Chen, na gusto nang gumawa ng gulo, ay sumingit, inaakusahan siya na sinusubukang patayin sila para mawalan sila ng experience points. Sinabi lang niya na malaya siyang umalis kung hindi siya kontento. At bago pa man magsimulang magwala si Chen, sumingit si Yao, pinaalalahanan si Chen na siyan ay kaibigang inimbita niya. Sinabi ni Yao kay Chen na siya na lang ang balikan nito imbes na siyan, at ikinagulat ito ni Chen dahil hindi niya inaasahan na ipagtatanggol ni Yao siyan. Pagkatapos ay sinabi niyan sa team na hindi naman talaga mahirap ang expert grade dahil 30% lang naman ang itinaas nito at nangangailangan lang ng kaunting dagdag na depensa mula sa mga shield warrior. Dagdag pa niya, may ilang pagbabago sa Truant King pero sasabihin niya sa kanila pagdating ng tamang oras. Nagulat si Yulan kung gaano kadali sabihin niyan ang lahat dahil sa isang dungeon, ang maliit na pagbabago tulad ng 1% ay maaaring maging sanhi ng pagka-white ng team. Paano pa kaya ang buong 30% na agwat sa Lee? Ito ang nag-iwan kay Yulan na nagtataka kung saan nakuha ng lalaki ang kanyang kumpiyansa, at tinanong din ni Yao si Yan kung sigurado ba siya sa lahat ng ito. Sinabi ni Yan sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala dahil walang magiging problema. Sa kabilang banda, matamang nagmamasid si Chen para makita kung paano plano niyan na utusan ang lahat para malinis ang isang expert grade dungeon. Biglang sumalakay ang Trient at hinimok sila niyan na mag-ingat dahil pumasok na sila sa attack range ng halimaw. Dahil umaatake ang Trent gamit ang mga baging, sinabi niya sa kanila na kumalat sa mga gilid. Sinunod ng lahat ang kanyang mga utos, ngunit nagmatigas si Chen, na naging dahilan ng pagkahuli sa kanya ng isang baging. Sumisigaw siya at humihingi ng tulong bago siya mamatay sa pagkakasakal. Pagkatapos ay kumilos siyan habang nagbibigay ng mga utos sa team. Sinunod ng lahat ang mga utos at nang matalo na ang Trent, nakawala si Chen. Bumagsak siya sa lupa sa sakit habang inaakusahan siyan na hinayaan siyang mahuli ng Trent ng sadya dahil siguradong nakita na nito ang Trent pero hindi siya binalaan. Sinabi niyan sa lalaki na tigilan na ang kalokohan dahil sabay nilang natuklasan ang Trent at kahit ang Shield Warrior ay nakaiwas dito. Pero ang isang thief na tulad niya ay masyadong mabagal gumalaw kaya nakapagtataka. Sumali si Tang, sinasabi kay Chen na itigil na ang paninisi sa iba kung basura naman ang kanyang mga skill. Sabi ni Tang mas mabuti pang kumuha na lang ng kahit sinong thief sa kalye dahil siguradong mas magaling pa sila kaysa sayo. Sinabihan din Yulan si Chen na tigilan na ang pagpapahiya sa sarili dahil sobra na. Gusto pa sanang makipagtalo ni Chen pero sinabihan siya niyan na itigil na dahil oras na para sumulong. Binanggit niya na maraming patibong na inilatag ng mga Dark Elf sa Trent Forest at siya na ang maglilinis ng daan. Inasar niyan si Chen, sinasabing tuturuan niya ito kung paano maglaro bilang isang thief. Nang hindi na nagsasayang pa ng oras, mabilis na tumakbo siyan sa gubat, nililinis ang daan para sa mga kasunod niya. Natanggal niyan ang lahat ng bitag sa daan gamit ang mga tiyak na hiwa, na labis na ikinamangha ng kanyang mga kasamahan. Maging si Yulan ay hindi makapaniwala sa nakikita niyang isang maliksing thief na kumikilos dahil ang husay niyan sa pag-alis ng mga bitag ay napakagaling. Sumabat si Chen na nagsasabing walang kahanga-hanga sa ginagawa niyan dahil kaya niya rin itong gawin. Ang kanyang unang subok ay nauwi sa kapahamakan nang mahulog siya sa isang bitag kung saan halos mamatay siya. Mabuti na lang, nahawakan siya ni Jan sa tamang oras para hilahin siya paakyat. Nilait siya ni Jan, sinasabing siya ang pinakawalang kwentang thief na nakilala niya, pero nang atwiran si Chen na siyan ang nag-set up sa kanya dahil kitang-kita niya ang bitag at nilampasan lang ito. Pinagalitan ni Tang ang lalaki, sinasabing isa siyang walang utang na loob na tanga dahil siguradong mamamatay siya kung hindi siya iniligtas niyan. Ipinaalala niyan sa lalaki na siya mismo ang humakbang sa bitag at hindi niya ito itinulak.
Sinabi niyan kay Chen na nangangahulugan lang ito na hindi siya karapat-dapat maging isang thief, at nagpa siya si Chen na maging agresibo. Inilabas ni Chen ang kanyang balaraw at sumugod kay Yan na humihingi ng duelo, ngunit madaling nahawakan niyan ang balaraw. Madaling naitulak niyan ang lalaki, sinasabing sobra na ang isang duelo sa kanya, kaya dapat siyang tumawag pa ng ilang tao para tulungan siya. Mabilis na namagitan si Yulan, sinabihan si Chen na itigil ang anumang ginagawa niya dahil malinaw na siya mismo ang humakbang sa bitad, kaya hindi siya pwedeng maglabas ng galit kay Yan. Idinagdag ni Yao na dapat magpasalamat si Chen na iniligtas ni Yan ang kanyang buhay, at ipinahayag ni Yao ang kanyang pagkadismaya sa lalaki. Sinubukan pa ring makipagtalo ni Chen tungkol sa buong pangyayari habang ipinapaalala sa kanyang mga kasamahan na magkasama na sila bago dumating si Yan, kaya hindi sila dapat kumampi sa kanya. Sinabihan ng Shield Warrior si Chen na manahimik dahil walang ginagawang masama si Yan, at si Chen ang palaging pumupuntirya sa kanya. Nang makitang lahat ay laban sa kanya, nagpa siya si Chen na umalis, sinasabing gusto niyang makita silang malinis ang dungsyon na si Yan ang namumuno. Pagkaalis niya, humingi ng paumanhin si Yao kay Jan sa nangyari, ngunit tiniyak ni Jan sa kanya na ayos lang dahil mas mabuting magpatuloy sila ng walang nanggugulo. Sa lahat ng nangyari, napagtanto ni Jan na mas maganda kung mag-green siya ng mga dungsyon kasama ang sarili niyang team sa hinaharap. Pagkatapos ay iminungkahi ni Yulan na kalimutan na nila ang lahat at magpatuloy sa misyon. Pagkalipas ng 30 minuto, bumalik si Jan para sabihin sa team na hinarangan ang kanilang daan ng pader ng mga tren. Lumalabas na 18 ang bilang ng mga tren, at nagpanik si Yulan dahil imposible nilang makayanan ang ganoong karami. Tiniyak ni Jan sa kanya na hindi siya tanga para sabay-sabay silang palabanin sa maraming tren. Pagkatapos ay tumalon si Jan sa tuktok ng puno, at inilabas niya ang isang crossbow na may layuning makuha ang atensyon ng mga tren. Nang iputok ang mga bolt, nagpanik ang team dahil magugulat ang mga tren, ngunit kalmadong bumalik si Jan na sinasabihan ang shield guy na pumunta sa isang tiyak na coordinate. Nakakagulat na nakuha ni Jan ang kanilang agro sa pamamagitan ng pagtama sa iba't ibang lokasyon gamit ang mga bolt na labis na ikinagulat ni Yulan. Ito ay isang bagay na sa mga alamat lang niya narinig, at tinanong niya si Jan kung saan ba nahanap ang isang maalamat na master dahil nagawa nitong painan palayo ang karamihan sa mga tren. Tinawag ito ni Yulan na isang malaking pagsubok sa paningin at liksi ng isang thief na kahit ang mga elite na thief sa leaderboards ay mahihirapang gawin. Nabanggit niya na ang survival rate ng kanilang team ay tataas ng hindi bababa sa 30% kung kasama nila si Jan mula pa sa simula. Maging si Yao ay hindi makapaniwala na ganito kagaling si Jan. Habang naghahanda silang harapin ang Trent, sinabi ni Jan sa Shield Warrior na harangan ang isang Trent at tandaang panatilihing matatag ang kanyang sentro ng balance para walang magawa sa kanya ang mga Trent. Hinarap ni Jan at ng iba pa ang huling Trent habang ang Shield Warrior ay nanatili sa Trent na nakaagro at nagulat siya na gumana talaga ang mungkahi ni Jan. Ilang sandali pa, napatumba nila ang Trent na kanilang nilalabanan at ibinaling ang kanilang atensyon sa isa na hawak ng tank. Nakakagulat na ang natalong Trent ay nag-drop ng luot na isang gauntlet ng mage. Namangha ang team dito dahil hindi nila inaasahan na basta-basta na lang magda-drop ng equipment ang isang expert-grade dungsyon sa pagpatay lang ng dalawang Trent. Kinumpirma ito ni Yulan na nagsasabing noong pinasok nila ang easy-grade na Trent Forest, wala silang nakitang kahit anong equipment. Pinuri ni Yao siyan, tinatanong kung paano niya nalaman ang lahat ng ito. Pagkatapos ay ipinaalala niyan sa kanya na nangako na siyang pangungunahan ang team para malinis ang expert-grade na dungsyon. Sinabi naman iyan sa team na oras na para gamitin nila ang parehong paraan para tapusin ang mga Trent sa dungsyon. Buong kumpiyansang tinahak ng team ang dungsyon gamit ang parehong paraan na napatunayang epektibo talaga. 20 minuto lang ang lumipas, nakakolekta na sila ng maraming luot na hindi inakala ng team na magagawa nila. Samantala, napansin ni Jan na may mga kakaibang matang nagmamasid sa kanila sa dilim, ngunit isinikreto niya ang impormasyong ito. Tiniyak ni Jan sa kanila na simula pa lang ito, sinasabing ang mga makukuha sa expert-grade na Trent Forest ay higit pa sa kasalukuyan nilang nakikita. Iminungkahi ni Jan na magpahinga muna sila sandali bago sila sumulong. Nang oras na para umalis, sinabi niya na pupunta sila sa kanluran, ngunit marahan itong tinutulan ni Yulan na nagsasabing dead end ang kanluran base sa kanyang narinig. Gayunpaman, tiniyak niyan sa kanila na wala silang dapat ikatakot dahil dadalhin niya sila sa tamang lugar basta't sumunod lang sila sa kanya. Lumalabas na dinadala niya sila sa isang branching storyline na nakatago sa loob ng dungsyon. Ilang sandali pa, nakakita sila ng isang lalaking tumutugtog ng plauta sa di kalayuan, at si Jan lang ang nakakaalam na siya ang tagabantay ng gubat. Sa pagkakaalam, payapang namumuhay ng magkasama ang mga tao at Trent sa ilalim ng kanyang pamamahala, ngunit bigla na lang, may lumitaw na mga dark cultists sa Trent Forest. Nawala sa kontrol ang mga Trent at nagsimulang pumatay ng mga tao, kaya't nagpulong ang Greenland Council of Elders at nagplanong personal na pumasok sa Trent Forest para labanan ang Trent King. Ito talaga ang storyline ng Trent Forest Donjon.
Habang papalapit sila sa matanda, pinayuhan sila nitong lumayo dahil papatayin ng mga Trent sa lugar ang sinumang taong mahawakan nila. Nagpatuloy siya sa pagsasabing mas lalong lumalakas ang mga Trent pagsapit ng gabi dahil sa liwanag ng buwan. Binaliwala ni Jan ang kanyang babala at nagbigay galang sa matanda, tinawag siyang Trent Herder, at sinabing naparoon sila para puksain ang mga Trent at dalhin sila sa hustisya. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang matanda, sinasabing ang mga karapat dapat mamatay ay ang mga masasamang hayop mula sa ilalim ng lupa dahil sila ang dapat hatulan. Nabanggit niya na sila ang nagnakaw ng kanyang plauta habang nagtatago sa dilim. Dito napagtanto ni Yulan na nagtitrigger si Jan ng isang hidden storyline, kaya napaisip siya kung paano niya nahanap ang ganoong klaseng nakatagong misi. Napilitan si Yulan na tanungin ulit si Yao kung saan niya nahanap si Yan. Kaswal na sumagot si Yao na hindi niya rin alam kung ano ang nangyayari. Sa kabilang banda, manghang-mangha rin si Tang dahil hindi niya alam kung kailan gumaling ng ganito ang kaibigan niya sa laro. Lumalabas na ang susi sa pagtalo sa expert grade na Trent King ay nakasalalay sa pag-trigger ng storyline. Nagpatuloy si Jan sa pagsasabi sa matanda na sumasang-ayon siya dahil napansin niya ang mga masasamang nilalang pagpasok pa lang niya sa gubat. Hinawakan siya ng matanda nang marinig ito at sinabi niya kay Jan na ang dalawang elf ang nagnakaw ng kanyang plauta na naging sanhi ng pagkagulo ng mga Trent. Pagkatapos ay ipinakita ng matanda ang dust of appearance na kanyang ginawa na sinasabing sisirain nito ang kanilang pagtatago. Sinabihan niya si Jan na patayin ang mga elf at bawiin ang kanyang plauta para matalo niya ang nagwawalang Trent King. Lumalabas na ipinapakita ng dust of appearance ang lahat ng nakatagong nilalang sa loob ng 30-yard radius at tumatagal ito ng 20 segundo. Matapos makuha ang kailangang item, sinabi ni Jan sa team na sumunod sa kanya. Gamit ang isang baging, bumaba si Jan sa bangin at sumunod ang iba. Habang papalapit sila sa isang kuweba, tinanong ni Yulan si Jan kung nahanap niya ang mga Dark Elf na binanggit ng matanda at sumagot si Jan nang makarating sila sa mas malalim na pasukan ng kuweba, biglang huminto si Yan at sinabing oras na para hulihin nila ang mga Dark Elf. Tinanong siya ni Yao kung paano niya nalaman kung nasaan ang mga Dark Elf at sumagot si Yan na sinusundan na sila ng mga elf mula pa sa simula. Lumingon-lingon si Yao na naguguluhan dahil wala siyang makita, ngunit nararamdaman na niyan ang presensya ng mga elf sa likuran nila. Sinabi ni Jan sa team na kailangan nilang tapusin agad ang trabaho dahil kung hindi ay mahihirapan silang hulihin ang mga elf dahil napakahirap nilang matagpuan. Nang pumasok sila sa mas malalim na bahagi ng kuweba at napagtanto ni Jan na wala nang matatakasan, iwinisik niya ang alikabok sa hangin na tuluyang naglantad sa mga nakatagong elf. Nang makitang nabisto na sila, sinubukan ng mga elf na tumakas sa takot, ngunit hinarangan sila ni Tang at ng Shield Warrior na nag-aabang na. Napagtanto ng mga elf na wala silang pagpipilian kundi lumaban, at sumugod sila sa dalawa, ngunit tinamaan ni Tang ang isa sa kanila gamit ang kanyang fireball. Pagkatapos ay dumating na ang iba pa sa eksena para tumulong. Sinabi ni Jan sa team na siguraduhing mapatay nila ang mga elf dahil nasa kanila ang plauta ng herder na kailangan nila. Sumugod ang isa sa mga elf kay Jan na naglalayong tagain siya, ngunit iniwasan ito ni Jan bago gumanti ng isang atake na pumutol sa ulo ng elf. Sa pagtalo sa mga elf, nakuha na rin iyan ang plauta na kailangan nila, at tiniyak niyan sa team na gamit ang plauta, madali nilang malilinis ang Trent Forest. Ito ay isang plauta na nagpapanginig sa mga Trent sa takot, na nagiging sanhi ng pagkawala ng 50% ng kanilang li, ngunit magagamit lang ito sa Trent Forest Dungeon. Sakto namang sinabi ni Yao kaya na mayroon pa siyang ibang kailangang makita. Lumalabas na ito ay isang sulat na nakasulat sa isang kakaibang wika. Hindi ito maintindihan ni Yao, ngunit nabasa niyan ang sulat, at lumalabas na nag-trigger sila ng isang branching storyline kung saan kailangan nilang ihatid ang sulat kay General Cavarot, na nagpapaalala sa kanya na mag-ingat laban sa ganting salakay ng tribong Drow. Tinanong ni Yao si Yan kung ano ang nakasulat sa liham, at ipinaliwanag niya ito sa kanya na lubos na ikinagulat ng buong grupo. Alam nilang may matatanggap din silang gantimpala para sa quest na ito, at iniisip na nila ang isang malaking bagay. Ibinigay ni Jan sa tank ang plauta, sinasabing siya ang gagamit nito pagdating ng tamang oras dahil siya ang tank ng team. Nagulat ang lalaki nang mapagtanto niyang nagbibigay ang plauta ng karagdagang 300 yi, na nangangahulugang hindi na siya kailangang matakot kapag hinarap niya ang Trent King. Nang maayos na ito, sinabi niyan sa kanila na oras na para umalis muli. Pinuri ni Tang siyan, sinasabing gumaling na ito ng husto. At dahil sa kanyang mga kakayahan, nagawa niyang baguhin ang masamang ugali ng team sa kanya. Sa sandaling bumalik sila sa gubat, nagsimula na naman silang makipaglaban sa mga Trent, at nakakuha sila ng maraming gantimpala sa proseso. Nakahanap sila ng magandang kalasag na agad inalok ni Yulan na bilhin kay Yan, at sinabi niyan sa kanya na ayos lang dahil ang tanging luot na gusto niya ay ang mga kagamitan para sa thief. Bukod pa rito, gusto niya ang Featherfall Jewel mula sa Trent King, ngunit ang iba ay maaaring ibenta at ipapadala na lang sa kanya ang pera. Ilang sandali pa, yumanig ang lupa, at lumabas ang Trent Boss mula sa ilalim.
Pinayuhan ni Jan ang team na mag-ingat at sinabihan silang pumwesto sa pormasyon. Sinabihan niya ang tank na sumugod habang naghihintay ang iba. Masyadong matibay ang Trent leader na may 1-0-0-0 health points. Inilabas ng Trent King ang kanyang aura, sinasabihan si Jan at ang kanyang team na papatayin niya sila. Naghagis ito ng malaking baging kay Jan na nagawa niyang iwasan, pero patuloy siyang inatake ng halimaw. Pinapanood ng natitirang team kung paano madaling naiwasan ni Jan ang mga ataking ibinato sa kanya na nagpahanga sa kanila. Nang maniwala si Jan na nakuha na niya ang atensyon ng halimaw, sinabihan niya ang tank na ituloy ang plano. Tinamaan ni Boiled Water ang halimaw gamit ang kanyang kalasad, na 36 health points lang ang nabawas, at dito napagtanto ng lalaki na hindi biro ang depensa ng halimaw. Habang kinakalaban ni Boiled Water ang halimaw, inutusan ni Jan ang mga mage na umatake, at sabay-sabay silang sumalakay sa Trent King. Malaki ang pinsalang idinulot ng atake ng mga mage na nakabawas ng maraming health points, ngunit hindi pa rin ito sapat para pabagsakin ang halimaw. Pagkatapos ay sinabihan ni Jan si Boiled Water na gamitin ang plauta, at sa sandaling ginawa niya ito, nabawasan ng 50% ang stats ng Trent King. Nang dehado na ang halimaw, sinabihan ni Jan ang mga mage na gumamit ng fire magic sa halip na ice magic, dahil sa paanuman ay resistant sa ice magic ang Trent King. Sumang-ayon si Tang dito dahil ito ang kanyang kalakasan, kaya oras na niya para magpakitang gilas. Habang kinakalaban ni Tang ang Trent King, nagmamadaling lumapit si Yan sa isa sa mga priest para tanungin kung natutunan na niya ang dispel skill, at sumagot siya ng natutuwa si Yan na marinig ito, at sinabihan niya ang priest na bantayan si Boiled Water, dahil malapit nang gumamit ng fear skill ang Trent King. Kapag ginamit na ng Trent King ang skill, sinabihan ni Jan ang priest na gamitin agad ang dispel. Napansin ni Jan na kinakabahan ang priest, at sinabihan niya itong kumalma, ipinaalam sa kanya na sasabihin niya kung kailan dapat ay cast ang dispel skill. Tulad ng kanyang hula, ginamit ng Trent King ang fear skill, ngunit handa na ang priest para sa gawain, at ginamit niya ang kanyang dispel skill para alisin ang fear skill. Namangha ang priest nang mapagtanto niyang may kakayahan pala siyang gawin ito. Sa puntong ito, ang niin ng Trent King ay bumaba na sa halos 3,000 puntos. Nang mapagtantong malapit na siyang mamatay, nag-berserk ang Trent King, itinulak pa atras ang team. Gayunpaman, sinabihan ni Jan si Boiled Water na lumipat sa kanyang defensive stance. Napigilan nito ang pagsugod ng Trent, at sinabihan ni Jan ang team na inumin ang kanilang mga magic potion para magpagaling. Agad na sumunod ang lahat sa utos, bumalik sila sa kanilang pinakamainam na kalagayan. Gayunpaman, si Boiled Water ang tumatanggap ng lahat ng pinsala mula sa atake ng Trent. Nang malapit na siyang madurog, dumating ang healing effect sa tamang oras, na nagligtas sa kanya mula sa alanganing sitwasyon. Napagtanto ni Boiled Water na hindi niya kailanman makakayanan ang pinsala ng Trent King kung hindi dahil sa plauta at sa paggaling na dumating sa tamang oras. Ininom din ni Boiled Water ang potion na dala niya, at sa wakas ay napagtanto niya na para sa eksaktong sandaling ito ang mga potion na binili nila. Dahil nanumbalik ang lakas ng lahat, mas malakas nilang nalabanan ang Trent, at sinabihan ni Jan ang mga mage na mag-focus sa apoy para agad nilang mapatay ang Trent monster. Sabay-sabay na umatake ang lahat sa Trent monster, at si Jan ang tumapos sa halimaw gamit ang Vital Strike skill. Bumagsak sa lupa ang Trent monster at nadurog. Nagdiwang ang team dahil nagtagumpay silang patayin ang nakakatakot na Trent King. Ipinahayag ni Yulan ang kanyang pagkagulat na nagawa nilang tapusin ang expert grade na Trent Forest, na lahat ay dahil sa walang kapintasang utos ni Jan. Maging si Boiled Water ay nagsabing nakapagpapasigla ang buong karanasan. Dahil sa pagkatalo sa Trent King, lahat sila ay nag-level up. Ngunit habang sila'y nagdiriwang, kinukuha na ni Jan ang Featherfall Jewel na kanyang pinuntahan. Lumalabas na ito ay isang mataas na uri ng item na maaaring ilagay sa accessory slot. Kapag gumagamit ng active skill, maaaring bawasan ng Featherfall Jewel ang bigat ng isang tao, na ginagawang kasinggaan ng balahibo ang bilis ng pagbagsak mula sa ere, ngunit tumatagal lang ito ng 3 minuto. Sa pagkuha ng jewel, umakyat din si Jan sa level 3. Pagkatapos ay sinabi ni Jan sa team na malaya nilang paghasyan ang natitirang luot at hindi siya hihingi ng anuman. Ipinaalam niya sa kanila na kailangan nilang pumunta sa Carol City at i-turn in ang side quest. Naalala ng team na mayroon pa silang side quest at ito'y nagdagdag sa kanilang pananabik. Nagpasalamat si Yulan kay Yan sa kanyang tulong, sinasabing hindi niya alam kung paano siya pasasalamatan ng maayos. Ilang sandali pa, dumating sila sa teleportation point ng Carol City, at nag-aabang si Chen para tingnan kung matatapos ba talaga nila ang donjon. Nagulat siya nang makitang nagawa nga nila at nag-level up pa sila. Lalo siyang nagalit dahil dito at nanumpa siyang maghihiganti kay Jan. Si Jan at ang kanyang team ay nagtungo sa barracks kung saan nakilala nila ang isang warlord, si Kavarot. Tinanong sila ni Kavarot kung ano ang gusto nila at ibinunyag ni Jan na nakahuli sila ng 2 Dark Elf sa Trent Forest. Binanggit niya na nakakuha sila ng ilang impormasyon tungkol sa Hilton Fortress at pagkabasa sa sulat na mangha si Kavarot.
Pinuri niya si Jan, sinabing malaking tulong siya sa kanila, kaya naman maghahanda sila ng gantimpala para sa kanya. Ang team ay binigyan ng malaking respeto, habang binibigyan din ang team ng 2 silver coins at isang skill book, ang Stone. Masaya si Jan sa mga gantimpala dahil hindi niya inaasahang makakakuha ng ganito kagandang bagay mula sa side quest. Sinabi ni Ian kay Yulan na oras na para sila maghiwalay, at tinanong siya ni Yulan kung ano ang plano niyang gawin. Sumagot si Ian na ang karaniwan ay mag-grind ng mga halimaw at mag-level up. Sa kaloob-looban, iniisip na niya na i-grind ang elite monster, si Lion King Kato. Habang paalis na sila, tiniyak sa kanya ni Yao na ibebenta niya ang luot at ipapadala sa kanya ang kanyang bahagi ng pera. Pagkaalis nila, kumapit si Tang kay Yan na parang sanggol, sinasabihan siyang turuan siya agad kung paano maglaro ng maayos bilang isang arcane mage. Pumayag si Jan dito, ngunit iminungkahi niyang magpalit muna sila ng gamit. Hindi nagtagal, dumating sila sa blacksmith shop, at kumuha si Jan ng maraming gauntlet at leg guard para sa kanyang sarili. Nang matapos ito, sinabi ni Jan sa kanya na oras na para umalis patungong Rhine Hills para mag-level up. Nangako siya na tuturuan si Tang kung paano gamitin ng maayos ang kanyang class habang papunta sa mga burol. Di nagtagal, dumating sila sa Rhine Hills, at sinabi niyan kay Tang na maraming bat monster sa mga kuweba sa burol, kaya naglalaglag sila ng mga ngipin ng paniki. Binigyan iyan si Tang ng 1 oras para mag-farm ng ngipin ng paniki para makita niya kung gaano karami ang kaya niyang i-farm. Tuwang-tuwang sumang-ayon si Tang dito, at sumugod siya sa kuweba para simulan ang pag-ihaw ng mga paniki gamit ang apoy. Kasabay nito, nagpasya rin si Ian na manghuli ng mga halimaw para hindi siya manatiling walang ginagawa. Madaling napatay niyan ang mga paniki gamit ang kanyang punyal, at sa loob lang ng kalahating oras, marami nang napatay si Ian na paniki. Iniisip niya kung gaano karaming paniki na kaya ang napatay ni Tang sa puntong iyon, ngunit biglang kinontak siya ni Tang, sinasabing hinahabol siya ng isang red name player. Sa madaling salita, sila ay mga manlalaro na iligal na pumapatay ng ibang mga manlalaro sa laro. Nagulat siya nang marinig ito, at sinabi ni Tang na ang grupo ay mula sa Radiant Sacred Flame Guild, na agad nagpakilos kay Yan. Kumilos na si Yan, at sinabi niya kay Tang na manatiling ligtas hanggang sa makarating siya doon. Tinanong siya ni Yan kung paano niya nakasalubong ang mga red player, at sumagot si Tang na abala lang siya sa pagpatay ng mga bat monster, ngunit bigla niyang nakasalubong ang kanilang level 3 na leader. Lumalabas na espesyalidad nila ang pagpatay ng ibang manlalaro para nakawin ang kanilang mga kagamitan. Hinikayat niyan si Tang na paikutin sila hanggang sa makarating siya doon para makapaglaro siya sa kanila. Hindi nagtagal, dumating si Ian sa lokasyon at natanaw niya ang team sa di kalayuan. Ang leader ng team, si Dion Kang, ay isang elemental mage at kumpiyansa silang hindi makakatakas si Tang sa kanila. Lumalabas na kapag napatay ang isang red name player, malalaglag lahat ng kagamitan sa kanila. At dahil nakikita niya na suot ni Kang ang Fire Chaser set, sabik na siya na patumbahin ang team. Ginagamit niya ang kanyang stealth at sinundan ang team, ngunit alam niyang kailangan niyang mag-ingat dahil tiyak na magaling ang team para magpasya silang tambangan ang ibang manlalaro. Sakto, napansin ng isa sa mga miyembro ng team na kakaiba ang pagtingin ni Kang sa paligid, at mukhang napansin ni Kang siyan kahit naka-stealth mode siya. Bago pa makalapit si Ian sa kanya, sumugod si Kang mula sa kanyang kinaroroonan habang naglalabas ng atake ng apoy. Sinasabi kay Ian na hinihintay na niya siya. Nawala ang stealth ni Ian na nagbigay ng pagkakataon sa iba na mapansin ang kanyang presensya. Aktibo nilang sinimulan siyang tugisin, at napagtanto ni Ian na kailangan niyang unahin si Kang dahil isa siyang seryosong banta. Para mapaliit ang distansya sa pagitan nila, ginamit ni Ian ang speed scroll na nagbigay sa kanya ng 20% speed boost sa loob ng 30 segundo. Tinamaan siya ng atake ni Kang, nabawasan ang kanyang yi, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang pagsugod sa nakakasilaw na bilis. Nakarating siya kay Kang bago pa man ito makakilos, at ginamit niya ang assassinate skill, itinarak ang kanyang punyal sa dibdib nito para bawasan ng 4 na pulye ang health ng lalaki. Agad gumanti si Kang ng isa pang flame burst na tumama kay Yan, ngunit nagawa niyang iwasan ang atake. Sumunod ang isa pang kalaban ng isa pang atake, ngunit hinarang niyan ang atake gamit ang kanyang punyal. Nagawa itong iwasan niyan, ngunit tinamaan pa rin siya ng Holy Light. Hindi pinansin iyan ang dalawa at dumiretso kay Kang. Napakalakas ng hiwa niyan kay Kang kaya't nabawasan niya ang malaking bahagi ng yi nito. Nang makita kung gaano siya tinutulak niyan, sumigaw si Kang sa kanyang mga alipors na tulungan siya. Sinabi ng kanyang mga alipors na hindi nila siya maabutan dahil sa bilis. Sa wakas ay naabutan niyan si Kang, at nagpakawala siya ng Vital Strike na tuluyang pumatay kay Kang. Nakakuha siya ng 1 puntos ng prestige mula rito. At habang tumataas ang kanyang prestige, mas madaling makatanggap ng mga quest kung saan maaari siyang makakuha ng mga diskwento. Bukod pa rito, lahat ng kagamitan ni Kang ay nalaglag. Ngunit bago pa ito makuha pabalik ng mga alipors ni Kang, nakuha niyan ang Chaser set. Ang lalaking may great sword ay humampas kay Yan, na pumilit sa kanya na umatras. Nagsimulang tumakbo si Yan, at hinabol siya ng mga alipors dahil alam nilang mababa na ang kanyang health.
Nang magkaroon ng kaunting distansya sa pagitan nila, ginamit ni Jan ang combat bandage para mabawi ang kanyang yi. Sa sandaling bumalik sa pinakamainam na antas ang kanyang yi, lumingon si Jan pabalik sa dalawang humahabol sa kanya. Gamit ang hindi kapanipaniwalang liksi, pinabagsak ni Jan ang swordsman gamit ang vital strike skill bago siya lumipat sa likuran nito. Hiniwa niya ito mula sa likod, na nagtulak sa lalaki na tumalon pa atras para subukang maglagay ng distansya sa pagitan nila ni Jan. Gayunpaman, hindi ito nakatulong sa kanya dahil inilabas ni Jan ang kanyang crossbow at pinaputukan niya ng 3 beses ang lalaki. Napagtanto ng lalaki na malapit nang maubos ang kanyang yi at tumalikod siya sa pagtatangkang tumakas. Gayunpaman, mabilis siyang nilapitan niyan at tinaga siya mula sa likod. Nalaglag ng lalaki ang kanyang luot at nakuha rin ito niyan. Hinarap naman iyan ang pari na natataranta na dahil siya na lang ang natitira. Nagmamakaawa siyang huwag patayin, pero hindi siya palalampasin ni Jan habang ipinapaalala sa kanya na masaya pa siya noong tinamaan siya ng Holy Light. Matapos talunin ang pari, nakuha rin ni Jan ang kanyang gamit, at natuwa si Jan na nakuha niya ang Fire Chaser set na isang bronze item. Plano niyang ibigay kay Tang ang Fire Chaser set dahil gumagamit siya ng Fire Magic. At para sa iba pa, plano niya na ibenta ang lahat. Pagkatapos ay kinontak niya si Tang, tinanong kung nasaan siya, at sinabi ni Tang ang eksaktong coordinates niya. Tiniyak niyan kay Tang na pupuntahan niya ito kaagad. Sakto namang nakatanggap si Tang ng notification na may Fire Chaser set si Yan para sa kanya at nabigla si Tang. Tinanong niya si Yan kung saan niya nakuha ang set at sinabi niya na nakuha niya ito sa isa sa mga lalaking pinatay niya. Namangha si Tang dahil sa kung gaano kahanga-hanga ang kanyang kaibigan. Sa katunayan, handa na siyang mamatay sa sandaling iyon dahil nakakuha siya ng magandang loot. Sinabi naman iyan kay Tang na maghintay ng ilang minuto dahil kailangan niyang patumbahin ang grupo ng mga kalaban. Samantala, nakatanggap ng notification ang mga tauhan ni Kang na patay na ang kanilang kasama, at labis silang nagulat dahil malakas si Kang dahil sa chaser set. Natataranta rin sila nang mapagtanto nilang malamang ay nawala ang gear ni Kang. Inakala ng grupo na namatay si Kang sa kamay ng isang grupo ng mga tao. Sakto namang nalaman nila na ang pumatay kay Kang ay isang thief lang. Ayaw nilang maniwala sa kanilang naririnig dahil napakalakas ni Kang. Napahawak sa ulo sa takot ang team dahil hindi nila maintindihan kung paanong isang level 3 thief lang ang tumalo kay Kang at sa kanyang team. Sinabi ng team leader sa kanyang team na si Kang mismo ang kumumpirma ng lahat. Dahil sa update ni Kang, nalaman nila ang pangalan niyan. Lumalabas na naglabas ang guild ng kill order kay Yan, at kung sino man ang makakapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng 5 silver coins. Lingid sa kanilang kaalaman, sinusundan sila ni Yan at naririnig niya ang lahat ng kanilang sinasabi. Nagulat si Jan na ganoon kalaking halaga ang ipinatong sa kanyang ulo. Kasabay nito, interesado si Jan na makita kung paano nila plano na tugisin siya. Ginagamit ni Jan ang kanyang stealth skill para sikretong sundan ang grupo. Sakto namang nakarinig sila ng kaluskos sa kanilang harapan. At habang naghahanda silang harapin ang inaakala nilang si Jan, nagulat sila nang malamang isa pala itong Horned Deer Leader. Isa rin itong malaking problema na kailangan nilang harapin sa sandaling iyon, pero nagbibigay ito ng perpektong pagkakataon para si Jan ay makalapit sa kanila ng palihim. Ang leader ng grupo, na isang tank, ay sumugod sa USA at hinimok ang kanyang team na suportahan siya. Hinarangan niya ang daan ng USA habang ang iba ay walang tigil na tinataga ang USA na nagpapababa ng health points nito. Samantala, nagbibigay ng suporta ang mga mage mula sa likuran at bigla na lang, isa sa kanila ang napatumba. Nagpakawala si Jan ng sunod-sunod na atake na tumagos sa dalawa. At kahit na sinubukan ng isa sa kanila na uminom ng potion, pinigilan siya ni Jan, pinugutan siya ng ulo bago pa niya magawa ito. Natigilan ng isa pa, at sinamantala ni Jan ang pagkakataon para habulin siya, ngunit hinarang ng lalaki ang atake ni Jan gamit ang kanyang staff. Samantala, napansin ang leader ng team na hindi sila nakakatanggap ng mga buff mula sa likuran. At nang lumingon siya para tingnan ang sitwasyon, napagtanto niyang tinatambangan sila ni Jan. Dahil inaatake sila mula sa dalawang panig, iminungkahi ng team leader na tapusin muna nila ang USA bago nila habulin si Jan. Habang abala ang team sa pag-asikaso sa USA, natapos na ni Jan ang kanilang mga buffer, at sa puntong ito, siya na lang ang haharap sa team. Gayunpaman, nalaman niya na ang tatlong natitira ay mga melee fighter, at kahit nakaunti na lang ang kanilang health, mas mapanganib ito kaysa sa isang 1 versus 1 na sitwasyon. Nainis ang team leader nang mapagtanto niyang nakapatay na si Jan ng 5 sa kanilang mga miyembro ng guild, at sinabi niya sa kanyang mga kasama na tumawag na siya ng tulong, kaya kailangan lang nilang magtiis ng kaunti. Nang makitang nag-aalangan ang tatlo na labanan siya, nagpasya si Jan na gamitin ito sa kanyang kalamangan, sinasabi sa kanila na aalis na siya. Sinabi ng team leader kay Jan na hindi gagana ang plano niyang paghiwalayin sila para isa-isa silang atakihin. Agad na nalaman ni Jan na malapit nang dumating ang tulong, kaya sinusubukan nilang patagalin siya. Pagkatapos ay tumalikod si Jan, sinasabi sa team na sa susunod na lang sila maglalaro.
Mabilis siyang tumakbo, na pumilit sa tatlo na habulin siya para subukang pigilan siyang makatakas dahil parating na ang tulong. Gayunpaman, hindi nila siya naabutan dahil napakabilis niya. Lumikha siya ng malaking distansya sa pagitan nila dahil mas naintindihan niya ang lupain kaysa kaninuman, kaya imposibleng mahuli nila siya. Nang makatakas, nagpasya siyang pumasok sa kuweba kung saan nagtatago si Tang. Ilang sandali lang, nakarating na siya sa pinagtataguan ni Tang, at ginulat niya ito sa biglaang paglitaw. Sinabi niyan sa kanya na mabilis na isuot ang Fire Chaser set na nakuha niya mula kay Kang. Walang pag-aalinlangan, isinuot ito ni Tang, at agad siyang nakatanggap ng buff, na ikinahangan niyan dahil naniniwala siyang sa wakas ay may tamang gamit na si Tang para harapin ang mga high-level na Dungshun quest kasama niya. Lumalabas na mayroong silver treasure chest sa kuweba ng gagamba, at dito gustong pumunta niyan. Naunang kumilos siyan habang sumusunod si Tang sa likuran. Nilinis niya ang daan gamit ang kanyang crossbow at bolts, madaling natatalo ang mga gagamba. Ginawa rin ni Tang ang kanyang bahagi sa pamamagitan ng pagsunog sa mga gagamba hanggang sa maubos. Humanga si Tang sa kanyang bagong gamit dahil pinapayagan siyang talunin ang mga halimaw na mas mataas pa sa kanyang level. Sa kanilang pambihirang teamwork, nagawa nilang malampasan ang kuweba hanggang sa marating nila ang kuweba kung saan nakalagay ang kayamanan. Nagulat si Tang, at tinanong niya si Yan kung paano niya nalaman na may kayamanan doon, at nagsinungaling siyang nakita niya ito nang dumaan habang hinahanap siya. Sinabi ni Tang kay Yan na may problema dahil wala silang lockpicking skill, ngunit tiniyak ni Yan sa kanya na hindi ito problema dahil pinag-isipan ang pagbuo ng laro. Inihayag niya na sa tabi ng isang treasure chest, palaging may susi para buksan ito, at biglang nagpakita ang spider leader. Natakot si Tang nang makita ang higanteng halimaw dahil isa itong level 5 monster, at nagsimula siyang magtanong kay Yan kung ano ang plano. Sumagot lang siya na simple lang ang plano, at iyon ay ang patayin nila ang leader. Sumang-ayon si Tang at nagpakawala ng isang higanteng fireball sa gagamba. Nang mapagtanto niya na fire magic pala ang gamit ng kaibigan niya, napangiti siya dahil naisip niyang may pagkakataon sila dahil mahina sa apoy ang gagamba.